Ang ating NC na si Makoto Yamori, ang pinakamalakas na cultivator sa Lui Continent, ay iniligtas ang kontinente mula sa krisis sa pamamagitan ng pagtataboy sa hukbo ng Demon King noong madilim na panahon. Ngunit pagkatapos ng tagumpay, bigla siyang pinagtaksilan ng sarili niyang mga kasamahan. Bago siya mamatay, sumumpa si Makoto na kakaladkarin niya ang bawat taksil na nagtraidor sa kanya sa kailaliman ng impyerno. Ngunit nang akala niya'y tapos na ang lahat, muling nabuhay si Makoto sa ibang mundo bilang isang estudyante sa kolehiyo na ipinanganak sa prestihiyosong pamilya Yamori. Gayunpaman, ang Makoto sa mundong ito ay mahina, walang silbi, at itinapon na ng kanyang pamilya na parang basura. Minulat ni Makoto ang kanyang mga mata at nakita ang isang grupo ng mga tao na nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Habang sinusubukan niyang unawain ang kanyang paligid, may isang taong nang insulto sa kanya. Tinawag siyang walang kwentang basura dahil sa pagkahimatay sa isang pagsusulit. Sumingit ang isa pang estudyante, pinaalala sa nauna na itinakwil na si Makoto ng kanyang pamilya, kaya hindi na siya karapat-dapat sa titulong Young Master. Sa malapit, isang babaeng blonde ang humihimok sa henyo ng paaralan, si Kitama, na bumalik sa kanyang pagsusulit, ipinapahayag ang kanyang kasabikan na masira niya ang isa pang record. Buong kumpiyansang sumang-ayon si Kitama at magkasama silang naglakad pabalik. Pagkatapos ay inutusan ng guro ang iba pang mga estudyante na bumalik upang ipagpatuloy ang physical fitness test. Habang papalayo ang lahat, binabaliwala si Makoto, isang biglaang pagdagsa ng mga alaala ang bumalot sa kanya. Napagtanto niya na muli siyang nabuhay bilang ibang lalaki na may kaparehong pangalan. Sa bagong mundong ito, ang Makoto dito ay may mahinang katawan dahil sa mga baradong meridian na naging dahilan ng pag-abandona sa kanya ng kanyang angkan pagkamatay ng kanyang mga magulang. Habang sinusuri niya ang mga alaalang ito, natuklasan niya na walang sinuman sa mundong ito ang nakakaunawa sa cultivation. Habang pinagmamasdan ang kanyang paligid, nararamdaman ni Makoto ang presensya ng chai sa hangin. Sa kanyang nakaraang buhay, natuklasan ng mga tao sa Luyo kung paano sipsipin ang chai na ito sa hangin. Ipinikit ni Makoto ang kanyang mga mata upang mag-concentrate sa chai, ngunit kaunti lamang ang kanyang nararamdaman. Hindi nagpatinag, sinubukan niyang hilahin ang enerhiyang ito papasok sa kanyang katawan. Dahil sa kanyang dating kaalaman sa cultivation, mabilis niyang natutunan kung paano sipsipin ang ki. Tulad ng sinumang dedikadong cultivator, plano niyang imbak ang enerhiyang ito at gamitin para palakasin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Hindi nagtagal, ang kaunting kapangyarihan na kanyang nalikha sa unang yugtong ito ng cultivation ay naglinis ng kanyang mga baradong meridian. Sinuri ang kanyang pangangatawan, napansin ni Makoto na tumangkad siya ng ilang pulgada. Dahil sa panibagong determinasyon, nanumpa siyang babawiin ang kanyang lakas at babalik sa Luyo Continent upang maghiganti sa mga nagtaksil sa kanya. Ngunit sa ngayon, kailangang maghintay ang mga plano ni Makoto para sa paghihiganti dahil nasa unang yugto pa lamang siya ng cultivation at magtatagal bago siya bumalik sa pagiging pinakamalakas na tao sa kontinente. Upang tingnan ang mga pagbabago sa kanyang katawan at alamin ang kanyang kasalukuyang lakas, nagpasya si Makoto na sumali sa physical test ng paaralan. Mabilis siyang bumalik sa field upang ipaalam sa mga guro ang kanyang desisyon. Agad siyang pinagtawanan ng mga estudyante dahil sa pagsubok niyang istorbohin ang pagkakataon ni Kitama. Sa wari, si Kitama ang paborito ng paaralan at nakatanggap na rin siya ng rekomendasyon sa isang prestihiyosong universidad ng physical education. Sumali si Kitama sa estudyante para tuyain si Makoto, tinawag siyang basurang walang pride. Binaliwala ni Makoto ang lahat ng kanilang panunuya, naniniwalang ang kanyang kasalukuyang lakas ay higit pa sa isang ordinaryong tao. Isang lalaki ang nagpaalala sa kanya na lahat ay umatras na sa karera dahil walang gustong makalaban si Kitama. Makalipas ang ilang sandali, tumuntong sina Makoto at Kitama sa track, naghahanda upang maglaban. Sa sandaling pumutok ang baril, agad na tumakbo si Kitama ng walang pag-aalinlangan. Sa kabilang banda, si Makoto ay marahang nagbilang, sinasadyang bigyan ng lamang ang tinaguriang Wonder Boy. Nagtawanan ng ibang mga estudyante, muling tinutuya si Makoto sa pagiging walang kwentang basura. Pagkatapos ng 3 segundo, sa wakas ay humarurot si Makoto na ikinagulat ng mga manonood. Sa loob lamang ng ilang segundo, nilampasan niya si Kitama nang may di kapani-paniwalang bilis na parang si Flash. Sa madaling salita, noong unang lumitaw ang mga cultivator sa Luyo Continent, ang kanilang mga kakayahan, physical man o mental, ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryong tao. Habang papalapit si Makoto sa finish line, sa pagkamangha ng lahat, hindi niya ito agad tinawid. Sa halip, nagsimula siyang magbilang muli, hinahayaang makahabol ang kanyang kalaban. Binigyan niya si Kitama ng karagdagang 3 segundo bago tuluyang tumawid sa linya. Sinuri ng guro ang timer na nagpapakitang nakamit ni Makoto ang record na humigit kumulang 9 na segundo. Natapos din ni Kitama ang karera, ngunit hindi siya makapaniwala na natalo siya sa kilalang basura ng paaralan. Bagamat hindi pa niya naaabot ang kanyang buong potensyal, kontento si Makoto sa kanyang kasalukuyang lakas. Sa panibagong simula na ito, nangako siyang aangat sa kadakilaan at patutunayang mali ang lahat ng dating minaliit siya.
Noon sa Liwi Continent, si Makoto ang itinuturing na pinakamalakas. At sa halos 50 taon ng pagsasanay, nalampasan niya ang maraming eksperto. Naabot niya ang ikapitong yugto ng cultivation sa edad na 65, naging pinakamakapangyarihang cultivator sa kontinente. Ngayong nasa bagong walang silbing katawan na ito, plano ni Makoto na gumamit ng mga espesyal na gamot upang mapabilis ang kanyang cultivation. Tiningnan niya ang mga presyo nito para lang malaman na napakamahal ng mga ito, at ang orihinal na may-ari ng kanyang bagong katawan ay isang talunang walang pera. Gustong gumawa at magbenta ni Makoto ng mga anting-anting, ngunit wala siyang sapat na pera kahit para sa mga mababang uri ng materyales. Dahil ayaw niyang isuko ang kanyang mga plano sa paghihiganti, buong puso siyang nanumpa na hahanap ng paraan para kumita ng pera. Habang sinusubukan pa ni Makoto na alamin kung paano kumita ng pera, kinorner siya sa banyo ni Kitama, ang kapitan ng field club, at ng kanyang mga alipores. Sa grupo ng mga nambubuli, nandoon din si Haru, ang kapitan ng boxing club. Ipinaalam ni Kitama kay Makoto na dahil sa kanyang ginawa sa karera kanina, kailangan niyang ibigay ng maaga ang kinakailangang protection fee. Mula sa kanyang alaala, naalala ni Makoto na palagi silang nanginikil ng pera mula sa orihinal na may-ari. Noong nakaraang linggo lang, kinorner siya ni Kitama Haru, Hota, at Akira para mangolekta ng pera sa ilalim ng pagkukunwaring protection fee. Nang mapansin ang nakakabahalang ekspresyon ni Makoto, hindi mapakali si Kitama at hiniling kay Haru na siya na ang bahala. Si Haru, na kumpiyansa sa kanyang kakayahan, ay naniniwalang madali niyang mapapatumba ang isang taong walang kwenta tulad ni Makoto sa isang suntok lang. Nagsimula siyang sumuntok, ngunit sa kanilang gulat, madali itong naiwasan ni Makoto. Ang dating Makoto ay tatanggapin lang ang atake, ngunit madali lang ito para sa bago at pinahusay na Makoto. Pagkatapos iwasan ang suntok ni Haru, nagpakawala siya ng malakas na suntok na nag-iwan kay Haru ng binagong mukha. Sunod, binaling ni Makoto ang kanyang atensyon kay Akira, sinipa siya sa gilid na parang itinapong basura. Nakatayo sa gulat sina Hota at Kitama, hindi makapaniwala na ito ang parehong duwag na si Makoto na dati nilang tinutuya. Tiningnan sila ni Makoto at kaswal na nagtanong kung natatakot na sila ngayon. Sa halip na umatras, sumugod sina Hota at Kitama para atakihin siya. Gayunpaman, madali niyang hinawakan ang kanilang mga pulso, pinahinto ang kanilang atake sa kalagitnaan. Sa sobrang dali, dinurog niya ang kanilang mga pulso, na nag-iwan sa kanilang sumisigaw sa sakit. Binaliwala ni Makoto ang kanilang mga iyak habang kitang-kita na nagagalak siya sa kanilang paghihirap. Dahil hindi na makayanan ang sakit, desperadong nagmakaawa sina Hota at Kitama na tumigil na siya. Pagkatapos ay binitawan sila ni Makoto, itinapon sila sa isang sulok na parang basura. Sa puntong ito, takot na takot si Kitama at nanginginig hanggang sa puntong nagmakaawa siya kay Makoto na kaawaan sila. Pumayag si Makoto, ngunit habang sinusubukan niyang umalis, biglang sumugod si Haru sa kanya. Sa pagkakataong ito, tuluyang winasak ni Makoto ang anumang natitirang buto sa kanyang mukha sa isang suntok. Binalaan niya si Haru na hindi na siya magiging ganoon kaswerte sa susunod na subukan niya. Nang makita ang buong pangyayari, halos matae sa salawal si Kitama at ang iba pa sa nakakagulat na anyo ni Makoto. Inutusan sila ni Makoto na ibalik ang lahat ng kinuha nila sa kanya, na nag-iwan sa kanilang naguguluhan. Nang inulit niya ito ng may bagsik, sumigaw sa takot si Kitama, nang angakong ibabalik ang mga ito. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang bungkos ng pera at yumuko ng may paggalang upang ibigay ito kay Makoto. Pagkatapos kunin ang pera, lumabas si Makoto ng banyo, umaasang hindi nila siya isusumbong kaninuman. Gayunpaman, dahil mukha silang takot na takot, naniniwala siyang hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na magsabi kaninuman. Habang papalabas, nagpasya si Makoto na umalis na sa paaralan dahil hindi na ito maginhawa para sa kanya habang nagsusumikap na makamit ang kanyang mga layunin. Binilang niya ang pera at nasiyahan na sapat na ito upang makabili ng mga mababang uri ng materyales para sa paggawa ng mga anting-anting na maibebenta niya upang makapag-ipon para sa kanyang layunin ng paghihiganti. Pagkatapos, binili ni Makoto ang mga materyales para sa kanyang anting-anting at naghanda na gawin ang mga ito. Ang anting-anting ay isang bagay na ginagamit ng mga mababang antas na cultivator. Nilikha niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagbuhos ng espiritual na enerhiya sa mga materyales upang makuha ang kanilang mahiwagang epekto. Kahit na siya ay isang chai refining cultivator pa lamang sa unang yugto, madali niyang napino ang mga ito, gumawa ng isang grupo ng mga mababang uri ng anting-anting. Plano niyang ibenta ang mga ito at pagkatapos ay maghanap ng angkop na lugar para sa medicinal cultivation. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng 3 linggo, hindi pa rin makabenta si Makoto kahit isang anting-anting. Nakahanap siya ng isang sulok sa isang kalye upang ilatag ang mga paninda, ngunit tinitignan siya ng mga tao nang may paghamak. Habang tumatakbo sa umaga, nakakita si Makoto ng isang asong malubhang na sugatan sa kalye. Ginamit niya ang isa sa kanyang mga healing talisman sa aso upang subukan ang epekto nito. Tulad ng inaasahan niya, agad na gumaling ang aso mula sa lahat ng mga sugat nito.
Ikinakawag ng aso ang buntot nito, masayang tumatahol kay Makoto, ngunit bigla itong naging mabangis nang may 2 taong papalapit na nagtatalo. Ang isa sa kanila ay si Sho, ang kaisa-isang anak na lalaki ng pamilyang Wata, at ang isa pa ay isang babaeng nagngangalang Shizuru, ang anak na babae ng pamilyang Suga. Mukhang naghahanap sila at nagtatalo tungkol sa isang aso. Nakita nila ang aso na nasangkot sa isang aksidente kanina, ngunit walang pakialam si Sho kung mamatay ito. Si Shizuru naman ay gustong hanapin ito at dalhin sa ospital. Hindi nagtagal, tumigil siya sa pagtatalo nang makita niya ang aso sa mga braso ni Makoto na mukhang napakalusob. Mabilis na lumapit si Shizuru, nagtataka kung paano naging maayos ang aso gayong puro dugo ito kanina lang. Pagtingin sa kanyang bag, napagtanto ni Makoto na baka papunta sila sa ospital para bumisita sa isang tao. Sinamantala niya ang sitwasyon para ipakita sa kanya ang anting-anting na ginamit niya sa aso. Sinubukan ni Makoto na ialok ang kanyang mga paninda, pero galit na sinigawan siya ni Sho, tinawag siyang manloloko. Binaliwala ni Shizuru ang mga sinasabi ni Sho at humarap kay Makoto, nagtanong kung makakatulong ba ang anting-anting sa isang taong nasa vegetative state. Bilang sagot, ipinakita ni Makoto ang isang spirit cleansing talisman na idinisenyo para sa pagpapagaling at pagbabagong lakas. Tiniyak niya sa kanya na epektibo ito para sa mga pasyenteng nasa ganoong kondisyon. Mahirap itong paniwalaan para kay Sho at sinubukan niyang kumbinsihin si Shizuru na huwag itong bilhin, pero binaliwala na naman siya nito. Pagkatapos ay ipinakita ni Makoto kung paano gamitin ang anting-anting, ipinaliwanag na kailangan lang niya itong itapat sa pasyente para gumana. Binanggit niya na ang malalaking anting-anting ay nagkakahalaga ng 400,000 yen, habang ang maliliit ay 200,000. Sa gulat ng lahat, nag-alok si Shizuru na magbayad ng 1,000,000 yen para sa lahat ng anting-anting. Sa galit, sinugod ni Sho si Makoto at sinabihang umalis. Subalit, bago pa siya makasuntok, hinawakan ni Makoto ang pulso ni Sho at pinilipit ito ng masakit, binabalaan siyang lumayo at huwag makialam. Sa kabila ng pagpupumiglas ni Sho, hindi siya makawala sa hawak ni Makoto. Pagkaraan ng ilang sandali, walang kahirap-hirap siyang itinapon ni Makoto sa gilid at bumalik sa kanyang transaksyon kay Shizuru. Nang maisara ang kasunduan, ipinaliwanag niya ang silbi ng bawat anting-anting, sinasabing ang dilaw ay nagbibigay proteksyon habang ang pula ay isang fireball talisman. Bago umalis, ipinahayag ni Makoto ang kanyang pag-asa na hindi niya kailanman kakailanganing gamitin ang pula at dilaw na anting-anting. Masayang nagpasalamat si Shizuru sa kanya at tinanong ang kanyang pangalan. Habang papalayo, sinabi ni Makoto ang kanyang pangalan bago umalis kasama ang aso na sumusunod sa kanya. Si Sho, na nakabawi mula sa bugbog, ay nagpatuloy sa kanyang mga reklamo tungkol sa pagiging biktima ni Shizuru sa isang katawa-tawang panloloko. Bagamat nagtitiwala siya sa kanyang mga salita, patuloy na kumakapit si Shizuru sa maliit na pag-asa na makakatulong ito sa kanyang ina na magkamalay. Samantala, bumalik si Makoto, masaya na matagumpay niyang naibenta lahat ng kanyang anting-anting. Gamit ang perang kinita, makakahanap na siya ngayon ng maayos na matitirhan. Pero una, balak niyang maghanap ng mga halamang gamot para sa cultivation. Bigla, naabala siya nang magsimulang tumahol ang aso sa isang kalapit na bahay. Tumingala si Makoto at nakita ang isang bahay na ganap na nababalot ng spiritual energy. Sa mas malapitang pagsusuri sa hardin, nakita niya ang silver heart grass na tumutubo doon. Samantala, nasa ospital si Sho at ginagamot ang mga sugat sa kanyang pulso. Habang ginagamot ng nurse ang kanyang mga sugat, patuloy na nagagalit si Sho, nanunumpa na wawasakin niya si Makoto sa susunod. Sa parehong ospital sa kwarto ng kanyang ina, pinapagalitan si Shizuru ng kanyang ama, si Kenji, ang konsehal ng Konkai City, dahil sa pagpapahiya sa pamilya sa pagpapaloko. Ang kanyang malakas na pagsigaw ay agad na nakakuha ng mga mapanuksong bulungan mula sa mga nurse. Pinagtatawanan nila si Shizuru sa pag-aaksaya ng pera para bumili ng mga peking anting-anting. Binaliwala sila ni Shizuru, sinasabi sa kanyang ama na handa niyang subukan ang lahat para mapagaling ang kanyang ina. Lalo lang itong ikinagalit ni Kenji at sinigawan siya, tinawag siyang tanga sa paniniwala sa ganoong katawa-tawang bagay. Ang pagsigaw ni Kenji ay ikinagalit ni Shizuru at sinigawan niya ang kanyang ama dahil sa hindi man lang pagbisita sa kanyang ina. Sinisisi niya ito sa pagkaantala ng pagdala sa kanya sa ospital na naging sanhi ng kanyang pagkakoma. Si Kenji, hindi makasagot, ay ganap na natigilan sa kanyang mga sinabi. Nagpatuloy si Shizuru, sinasabing lilipat lang ang kanyang ama sa susunod na babae kapag namatay ang kanyang ina. Ngayon ay galit na galit si Kenji at muntik na siyang sampalin, pero huminto siya sa kalagitnaan. Tumalikod siya para umalis, ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya sa kung gaano siya naging bastos. Bago umalis, ipinaalam niya sa kanya na darating ang isang nurse para tanggalin ang life support ng kanyang ina. Tinutulan ni Shizuru ang desisyon, at habang hawak ang kamay ng kanyang ina, idiniin niya ang anting-anting dito. Bigla, isang maliwanag na ilaw ang sumabog mula sa anting-anting, at sa kanyang pagkagulat, hinaplos ng kanyang ina ang kanyang buhok, tinatawag ang pangalan ni Shizuru. Nakuha rin ito ang atensyon ni Kenji habang papalabas na siya.
Ang ina ni Shizuru, si Yoko, ay tumingin sa kanyang anak, sinasabing pumayat ito. Pagkatapos ay kumaripas ng takbo si Kenji palabas ng kwarto para tumawag ng doktor. Paglabas, masaya siyang sumigaw ng buong lakas, ipinaalam sa lahat na nagising na ang kanyang asawa. Ang nagulat na doktor at nurse ay nagmamadaling pumasok para magsagawa ng ilang pagsusuri kay Yoko. Pagkatapos ng mga pagsusuri, ipinaalam ng doktor sa kanila na si Yoko ay dapat bumalik sa kanyang pang-araw-araw na buhay sa loob ng wala pang 2 taon. Ipinakita ni Shizuru sa kanila ang anting-anting, ipinaliwanag na ito ang nagpagaling sa kanyang ina, ngunit ayaw siyang paniwalaan ng doktor. Dumating na rin si Sho para masaksihan ang kaguluhan at hindi makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Inutusan ng doktor ang nurse na kontakin ang award-winning na si Professor Suzuki para sa karagdagang pagsusuri. Hindi pa rin makapaniwala, nagsisimula nang makita ni Sho ang posibilidad na maaaring lubos siyang nagkamali tungkol kay Makoto. Binaliwala ang lahat ng nagdududa sa silid, masayang nagyakapan si Shizuru at ang kanyang ina. Habang tinitingnan ang mga natirang anting-anting, nangako si Shizuru na babayaran niya ang utang na loob kay Makoto kung magkikita silang muli. Samantala, matagumpay na nakalipat si Makoto sa bahay na nababalot ng spiritual energy. Tumingin siya sa paligid, kontento sa kanyang pag-unlad patungo sa pagbabalik sa Loyou Continent upang wasakin ang lahat ng nagtaksil sa kanya. Dala ang panibagong determinasyon, nanumpa si Makoto na hindi kailanman patatawarin ang mga taksil. Naniniwala si Makoto na mas mapapaaga lamang ang araw ng kanyang paghihiganti kapag naabot na niya ang Key Refining Stage 11. Para maabot ang yugtong ito, kailangan niyang makakuha ng isang spirit spring at mga spirit material para matulungan siyang makamit ang titulo ng pinakamalakas na cultivator. Nang gabing iyon, pinag-isipan ni Makoto kung paano palalakasin ang kanyang cultivation. Sa tingin ng mga bagay, nararamdaman niya ang unti-unting paghina ng spiritual energy sa mundong ito. Kung tuluyang mawala ang enerhiya, hindi na siya makakapag-cultivate. Nag-iisip si Makoto kung paano siya makakahanap ng lugar o bagay na mayaman sa spiritual energy para tulungan siyang makaalis sa kasalukuyang sitwasyon. Nag-aalala siya sa paghahanap ng spiritual spring o spiritual materials. Ngunit sa paanuman ay sinuwerte siyang makita ang silver heart grass na tumutubo sa hardin. Ang damong ito ay itinuturing na isang spiritual material. At hindi tulad ng mga ordinaryong halamang gamot, maaari itong gamitin para gumawa ng mga elixir na kayang magpataas ng cultivation ng isang tao. Naniniwala si Makoto na ang paggawa ng pildoras mula sa mga bunga ng damong ito ay maaaring makatulong sa kanya na maabot ang ikalawang yugto ng cultivation. Gayunpaman, nangangamba siya na kahit ang pinakamaliit na pagkakamali sa paggawa ng pildoras ay maaari ring sumira sa kanyang progreso. Dahil ayaw maghintay ng anumang hindi inaasahang sitwasyon, nagpasya si Makoto na magsimulang magsanay kaagad para manatiling handa. Kinabukasan, lumabas siya para subukang magbenta pa ng ilang anting-anting dahil masyadong mahal ang paggawa ng cultivation pills. Si Makoto ay nasa sarili lang, sinusubukang huwag mapansin nang bigla niyang napansin ang isang grupo ng mga siga na nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Napansin na niya silang nanonood sa kanya simula pa noong 3 araw pagkatapos niyang magsimulang magbenta ng mga anting-anting sa kalye. Napansin ni Makoto na mas marami sila ngayon kaysa karaniwan, ibig sabihin ay maaaring kumilos na sila laban sa kanya sa lalong madaling panahon. Nagpa siyang harapin sila ng direkta, nagsimula siyang magligpit, ngunit bigla siyang naantala ng isang babaeng tumawag sa kanyang pangalan. Sabi ng babae, nag-aalala raw siya sa kanya mula nang bigla siyang huminto sa pagpasok sa eskwela. Habang sinusubukan ni Makoto na alalahanin kung sino siya, daldal ng daldal ang babae tungkol sa lahat ng kanyang problema, kabilang na ang pahiwatig na isa siyang talunang walang pera. Matapos halungkatin ang kanyang mga alaala, naalala ni Makoto na ang babae ay si Mochiyama, na minsang nagtanggol sa dating may-ari ng katawan niya. Nag-alok siyang pautangin siya ng pera para makabalik siya sa eskwela, ngunit tuluyan siyang binaliwala ni Makoto at umalis. Sinubukan niyang tawagin siya pabalik, ngunit tumanggi siyang sumagot, kaya naghinala siya na may nangyari sa kanya. Samantala, patuloy na naglalakad si Makoto habang tahimik na binibilang ang mga sigang nakatarget sa kanya. Matapos mabilang ang halos 1-0 sa kanila, pumasok siya sa isang eskinita na may kumpiyansang kaya niya silang lahat ng sabay-sabay. Nang makitang lumiko siya, mabilis siyang hinabol ng mga siga, hawak ang mga patalim. Ilang sandali pa, naabutan nila siya sa isang liblib na eskinita na may dead end sa unahan. Sa pag-akalang na corner na nila siya, kumpiyansang nag-relax ang mga siga, idineklara na wala na siyang matatakasan. Ikinatuwa nila nang may kumpiyansa siyang nag-utos sa kanila na sabay-sabay siyang atakihin, ngunit walang sinuman sa kanila ang seryosong tumugon. Tinanong ni Makoto kung bakit nila siya minamanmanan ng ilang araw. Sinubukan niyang paaminin sila kung sino ang nagpadala sa kanila. Sinabi lang sa kanya ng kalbong lalaki na ginalit niya ang isang taong makapangyarihan. Tinanong ng isa pang lalaki kung bakit nagka-interes ang dalaga ng pamilyang Amatani kay Makoto. Medyo nalito si Makoto pero agad niyang naalala na si Setsu, ang dalaga ng pamilyang Amatani, ay nakatakdang ikasal sa orihinal na may-ari ng katawan.
Gayunpaman, matapos siyang itakwil mula sa kanyang angkan, brutal siyang hiniwalayan nito at kinansela ang kanilang kasunduan. Ang buong sitwasyon ay nagpagulo kay Makoto habang iniisip niya kung bakit sinusubukan nilang patayin ang isang tao dahil sa isang sirang kasunduan. Nang makitang wala silang intensyong bigyan siya ng direktang sagot, nagpasya siyang pasalitain sila sa mas malikhaing paraan. Sa likod lang ng buong eksena, tahimik silang pinagmamasdan ni Mochiyama, nagtataka kung paano siya nasangkot sa Yakuza. Dahil sa takot na masyadong mahina si Makoto para harapin ang nakakatakot na Yakuza, nagpasya siyang tumawag sa pulis para humingi ng tulong. Sa kasamaang palad, may nakatuklas sa kanya bago pa siya makatawag, at mabilis siyang sinunggaban habang nagpupumiglas siyang makatakas. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ng iba, at lumingon sila para makita ang kanilang boss na walang kahirap-hirap na hinihila si Mochiyama na parang isang maliit na tuta. Nagulat din si Makoto dahil hindi niya naramdaman na sumusunod ito sa kanya. Tinukso siya ng boss dahil sikat siya sa mga babae, kabilang na ang pakikipaglokohan habang pinaasa si Setsu. Hindi inalintana ni Mochiyama ang sariling kaligtasan, sinigawan niya si Makoto na tumakbo. Sabi niya hindi siya kayang saktan ng mga siga dahil miyembro siya ng isang makapangyarihang pamilya. Nang marinig ito, pinagtawanan lang ng boss ang kanyang katangahan. May pagbabanta siyang nagyabang na walang makakaalam kung papatayin niya ito sa eskinita. Nagpasya siyang unahin ito, bumunot siya ng patalim, itinutok sa leg nito, pero humarang si Makoto at binali ang kanyang pulso sa isang suntok. Nang hindi siya binibigyan ng oras para iproseso ang lahat, hinawakan niya ang mukha ng boss at walang kahirap-hirap na ibinagsak sa lupa. Gulat na pinanood ng lahat ang buong pangyayari. Maging si Mochiyama ay nagtataka kung siya pa ba ang Makoto na naalala niya. Nakitang natakot sila, muling mariing tinanong ni Makoto kung sino ang nagpadala sa kanila para atakihin siya. Sa kabilang bahagi ng bayan, nakatanggap si Officer Kaya ng agarang mensahe sa intercom na kumikilos na ang Scar Gang. Nalaman niya na mahigit 30 miyembro ng gang ang papunta sa isang eskinita sa East Street. Ang tumawag, na isang opisyal sa lugar, ay nagsiwalat na hinahabol nila ang isang batang lalaki at binihag ang isang dalaga. Walang pag-aalinlangan, pinaharurot ni Officer Kaya ang kanyang sasakyan, inutusan ang tumawag na humingi ng backup, ngunit huwag munang ipaalam kay Police Chief Onaga. Binalaan niya ang tumawag na maghintay ng backup sa halip na sumugod. Nag-update ang opisyal sa lugar kay Kaya na nagsasabing maaaring hindi na kailanganin ang backup. Ipinaliwanag niya na ang batang lalaki na target ay napabagsak na ang lahat ng miyembro ng gang ng mag-isa. Samantala, kinakaharap pa rin ni Makoto ang boss na hindi makapaniwalang siya rin ang basura at mahinang miyembro ng Yamori clan. Tinanong siya ni Makoto kung ang Amitani o Yamori clan ang nagpadala sa kanila. Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, pinisil niya ang bungo ng boss, binantaan siyang sumagot sa loob ng 3 segundo. Dahil sa sakit, galit na nagmakaawa ang boss na tumigil na siya. Biglang dumating si Officer Kaya sa lugar na nagsasabi kay Makoto na tumigil na. Nagulat si Makoto na makita sila, nagtataka kung paano sila nahanap ng mga pulis ng ganoon kabilis. Pinag-isipan niyang tumakas, ngunit nagpa siya na huwag ipakita ang lawak ng kanyang lakas. Pagkatapos ay binitawan niya ang boss na nakahinga ng maluwag dahil sa wakas ay naligtas na. Alam ni Makoto na sa kanyang kasalukuyang lakas, maaaring hindi niya kayang labanan ang kapangyarihan ng estado. Nakahinga rin ng maluwag si Kaya dahil humupa na ang sitwasyon, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na isang payatot na lalaki ang tumalo sa 30 miyembro ng gang ng mag-isa. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili kina Mochiyama at Makoto bilang sarhento ng pulisya ng lungsod, ngunit binaliwala siya ni Makoto habang masayang binati siya ni Mochiyama. Tiniyak sa kanila ni Kaya na ang kanyang kasama, si Rokohara, ang maayos na hahawak sa lahat. Lalo lang itong nagpakaba kay Makoto nang mapagtanto niyang nakita na pala nila ang lahat mula sa simula. Na para bang nararamdaman ang kanyang pagkabalisa, ipinaalam sa kanya ni Kaya na kukunin ni Rokohara ang kanilang mga pahayag nang hindi nagtatanong ng anumang walang kaugnayan. Bigla na lang, dumating ang komisyoner ng pulisya na si Onuga, tinawag na kriminal si Makoto at inaresto siya. Ngumisi siya nang may mali siya, iwinawagayway ang arrest warrant sa harap ni Makoto. Si Mochiyama, na galit, ay iginiit na ang mga armadong lalaki ang unang umatake sa kanila, ngunit iginiit ni Onuga na nasaksihan lamang niya si Makoto na sinasaktan ang mga lalaki. Matagumpay na tumawa ang boss ng Scar habang kinakaladkad siya ng isa pang opisyal. Si Kaya, na puno ng galit, ay hinarap si Onuga, ipinaalala sa kanya ang tunay na pagkakakilanlan ng armadong gang. Binaliwala ni Onuga ang kanyang mga hinaing, minaliit siya sa pagsubok na kalabanin ang isang second-grade police chief habang binabantaan siyang tanggalin sa trabaho. Si Kaya, na hindi natinag, ay patuloy na nagmumura sa kanyang boss, ngunit pinigilan siya ni Rokohara, sinabihan siyang kumalma. Huminto sa pagpupumiglas si Kaya nang biglang sumuko si Makoto, tinanggap ang kanyang pag-aresto. Nararamdaman niya na may isang mastermind na nag-orkestra ng mga kaganapan sa likod ng mga eksena. Matagumpay na tumawa si Onuga sa pagsuko ni Makoto, ngunit ang tunay na intensyon ni Makoto ay mangalap ng impormasyon tungkol sa nakatagong puppet master na ito.
Layunin niyang lutasin ang sitwasyon bago nito guluhin ang kanyang pag-unlad sa cultivation. Dahil sa pagtataka, tinanong ni Makoto si Onuga kung paano niya natuklasan ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang estudyante sa unibersidad. Nabigla si Onuga, napagtanto na may nadulas siyang sinabi habang nagyayabang. Tinawag siyang alipores ni Makoto at nag-alok na tulungan siyang patayin ang tunay na utak. Nagkunwaring inosente si Onuga, sinasabing wala siyang alam tungkol sa sinumang mastermind. Habang tumatalikod siya para umalis, ipinakita ni Makoto ang isang butons, na ikinagulat ni Onuga, nagtataka kung kailan nagkaroon ng oras si Makoto na kunin ang butons. Habang pinupusasan siya ng isa pang opisyal, kaswal na binalaan ni Makoto si Onuga na sa susunod, higit pa sa isang butons ang kukunin niya. Itinuring ito ni Onuga na kawalang galang at nangakong tatandaan ito. Pabalik sa selda, tinawag ng isang opisyal ang atensyon ng isang preso sa loob, ipinaalam sa kanya na malapit nang dumating ang target. Ipinaalam niya sa mabangis na hitsurang preso na ang kanyang trabaho ay patayin ang target. Ilang sandali pa, dinala si Makoto sa parehong selda. Mula sa ekspresyon sa mukha ng dalawang gwardiya, naramdaman niyang plano nilang bulpihin siya, ngunit hindi nag-aalala si Makoto. Hindi nagtagal ay napansin niya ang presong inupahan para sa trabaho, tahimik na pinapanood siya mula sa isang sulok. Saglit na naisip ni Makuta kung ang estrangherong ito rin ba ang utak sa likod ng patibong. Bago pa man siya makapag-isip pa, dahan-dahang tumayo ang preso at nagsimulang magsalita tungkol sa katarungan at tadhana, naglalabas ng mga walang katuturang salita. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Funaki at hayagang inamin na binayaran siya para patayin si Makoto. Halatang nasiyahan, sinabi ni Funaki kay Makoto na huwag lumaban at tahimik na tanggapin ang kanyang katapusan. Lumapit si Makoto, hindi natinag at mahinahong nagtanong kung sino ang nag-upa sa kanya. Mula nang pumasok sa selda, may naramdaman siyang kakaiba, at iyon ay ang preso na naglalabas ng aura na tinatawag na Ryachu. Walang pag-aalinlangan, inatake ni Funaki si Makoto, naghahandang ipadala siya sa kabilang buhay. Sa kanyang matinding pagkabigla, naglaho si Makoto na parang bula habang papalapit ang atake sa kanya. Sa sumunod na sandali, muling lumitaw si Makoto sa tabi niya at ibinagsak siya sa lupa sa isang palad na hampas. Kumpiyansa niyang sinabi na ang mas mahina dito ay si Funaki. Tumangging sumuko, hinawakan ni Funaki ang kanyang mga sakong at inihagis siya sa ere, ngunit wala itong nagawa para saktan si Makoto. Nang makita siyang lumapag ng walang kahirap-hirap, sa wakas ay napagtanto ni Funaki na maaaring minaliit niya ang kanyang kalaban, ngunit hindi iyon nakapigil sa kanya sa pagyayabang. Binaliwala ang kanyang kayabangan, mabilis na sumugod si Makoto, pinabagsak siya sa isang suntok. Nagulat si Funaki sa napakalakas na suntok. Nang hindi siya hinayaang makabawi, bumagsak si Makoto mula sa itaas upang ibigay ang huling suntok. Sinubukan ni Funaki na harangin ang atake, ngunit napakalakas ng sipa ni Makoto. Hindi pa rin natututo, galit na sumugod muli si Funaki sa kanya. Sa kasamaang palad, walang kahirap-hirap na iniwasan ni Makoto ang atake, at nagpakawala ng malakas na suntok sa tiyan ni Funaki, na tuluyang sumira sa kanya. Sa pagkakataong ito, tila napagtanto na ni Funaki ang malaking agwat sa kanilang lakas, habang nanginginig siya sa sulok, nagtataka kung ano ang nangyari. Hindi planong pakawalan siya, lumapit si Makoto sa kanya na may mabigat at nakakatakot na aura. Agad niyang ibinagsak ang ulo ni Funaki sa lupa, hinihingi ang pangalan ng Puppet Master. Hinihingi rin ni Makoto na malaman kung saan niya nakuha ang Ryachu. Samantala, nasa kanyang opisina si Onaga, nanginginig pa rin sa kanyang pag-uusap kay Makoto. Dumadagundong ang boses niya habang may kausap sa telepono, hinihingi na malaman kung anong uri ng halimaw ang ipinadala sa kanya. Tiniyak sa kanya ng tumawag na nagngangalang Hashimoto na si Makoto ay isang mahinang basura lamang na inabandona ng angkan ng Yamori. Medyo nakahinga ng maluwag si Onaga nang marinig ito at umaasa na mapapatay nila siya ng walang anumang drama. May kumpiyansang tiniyak sa kanya ni Hashimoto na nagpadala na siya ng mga basagulero mula sa Ryu para asikasuhin siya. Nangako pa siyang irerekomenda si Onaga kay Lord Ama para sa promosyon bilang hepe ng pulisya ng distrito. Sumang-ayon si Onaga at ipinaalala kay Hashimoto na huwag kalimutan ang pangakong ito. Sa selda ng bilangguan, nanatiling tahimik si Funaki, tumatangging magsiwalat ng anumang lihim sa kabila ng matinding pambubugbog. Hinahangaan ni Makoto ang kanyang disiplina. Sinabi ni Funaki kay Makoto na minaliit niya siya, na nag-udyo kay Makoto na magtaka kung may iba pang mga cultivator sa mundo. Isinalaysay ni Funaki ang kanyang pagkikita sa isang matandang monghe sa Ryuda ilang taon na ang nakalipas na kayang manipulahin ang chai para hatiin ang isang puno sa gitna. Binigyan siya ng monghe ng isang bote ng banal na tubig, inutusan siyang tunawin ito bago gamitin. Matapos sundin ang mga tagubiling ito sa loob ng ilang taon, nagbago ang katawan ni Funaki sa isang pambihirang anyo. Mula sa kwentong ito, napagtanto ni Makoto na ang banal na tubig na binanggit ni Funaki ay malamang na Ryachu o spirit liquid. Pinag-isipan niya kung makakahanap din siya ng spiritual spring sa Ryuta. Sa madaling salita, nabubuo ang mga spiritual spring sa mga lugar na may mataas na konsentrasyon ng espiritual na enerhiya.
Sa paglipas ng panahon, ang enerhiyang ito ay unti-unting nagiging spirit liquid, na kalaunan ay lumilikha ng isang bukal. Sa kontinente ng Liyue, kahit ang maliit na halaga ng spirit liquid na ito ay itinuturing na bihira at mahalaga dahil sa bisa at gamit nito para sa mga cultivator. Tinanong ni Makoto si Funaki kung bakit ang isang kasing lakas niya ay makikisali sa mga problema ng mga ordinaryong tao. Inihayag ni Funaki na kailangan niya ng malaking halaga ng pera para sa kanyang anak na may dalya. Ipinaliwanag pa niya na sinubukan niyang gamitin ang banal na tubig sa kanyang anak, ngunit hindi ito gumana. Para kumita ng sapat na pera para mapanatili siyang buhay, kinailangang kumita ng mabilis si Funaki sa pamamagitan ng pagtanggap sa kasunduang ito. Matapos pag-isipan ang sakit sandali, nag-alok si Makoto na tulungang pagalingin ang bata. Ipinaliwanag niya kay Funaki na ang banal na tubig ay sa katunayan ay spirit liquid, na tinatawag ding Reiatsu, na maaaring makasama sa mga ordinaryong tao. Bagamat ang regular na espiritual na enerhiya ay maaaring hindi magdulot ng banta, ang puro na katangian ng spirit liquid ay maaaring magdulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan para sa may sakit na bata. Idinagdag pa niya na ang spirit energy ay maaaring magamit ng maayos sa pamamagitan ng isang espesyal na pamamaraan. Ipinakita niya kay Funaki ang healing talisman na dati niyang ginamit sa aso, at para ipakita ang kapangyarihan nito, ginamit ito ni Makoto sa kanya. Sa pagkamangha ni Funaki, agad na pinagaling ng talisman ang lahat ng kanyang mga pinsala. Hawak ang talisman ng matagumpay, binigyan ni Makoto si Funaki ng ultimatum na sabihin kung sino ang nag-utos sa kanya o harapin ang kamatayan. Walang pag-aalinlangan, isiniwalat ni Funaki na inupahan siya ng isang nagngangalang Hashimoto. Samantala, katatapos lang ni Hashimoto, ang may-ari ng Kozan Club, sa isang tawag kay Onaga. Sa isang masayang anyo, lumingon siya sa isang bugbog saradong babae na nakatali sa harap niya at tinanong kung gusto nitong kumain o uminom. Dahil hindi makasagot, iyak at pagpupumiglas lang ang nagawa niya. Lumapit si Hashimoto, pilit na ibinuka ang kanyang bibig at tinanggal ang isang ngipin gamit ang isang maliit na gunting. Habang sumisigaw sa sakit ang babae, tumawa siya na parang baliw. Naantala ang kanilang sesyon ng pagpapahirap nang pumasok ang isang mayordomo para ipaalam na humihingi ng update si Lord Eima sa sitwasyon ni Makoto. Kontento na sa kanyang maliit na laruan, kaswal na sinabi ni Hashimoto sa mayordomo na mayroon ng tumutugon sa issue. Plano niyang bisitahin ang istasyon ng pulisya para tingnan ang progreso dahil itinuturing na niyang patay na si Makoto. Pagkatapos ay inutusan niya ang mayordomo na tiyakin kay Lord Eima na manatiling kalmado at maghintay sa kanyang magandang balita. Pabalik sa kulungan, tila nagkasundo na sina Makoto at Funaki. Bilang pasasalamat sa healing talisman, binigyan ni Funaki si Makoto ng isang kwintas na naglalaman ng purong spirit liquid. Ikinatuwa ito ni Makoto dahil kahit kaunting wisik lang sa silver grass ay agad itong magbubunga. Kapag naproseso niya ang mga bungang ito para maging murang tableta, mabilis niya itong magagamit para umangat sa ikalawang antas ng cultivation. Nagpasalamat siya kay Funaki na nagbabala sa kanya na patuloy siyang hahanapin ni Hashimoto. Nagbabala si Funaki na sinumang mahulog sa bitag ni Hashimoto ay bihirang makatakas ng hindi nasasaktan. Hindi na tinagsababa lang ito, kumpiyansang ipinahayag ni Makoto na siya ang bahala kay Hashimoto. Samantala, dumating si Shizuru sa Neha University para hanapin si Makoto. Nakita niya ang kanyang litrato at natuklasan na siya ang kilalang itinapon na basura ng Yamori clan, kaya sinundan niya ito hanggang sa kanyang paaralan. Hindi pa rin makapaniwala si Shizuru na junior si Makoto sa kanyang paaralan. Mabilis siyang nagtungo sa opisina ng presidente para malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Nagkataon na ang presidente ng Nehi University ay si Jin, ang tiyuhin ni Mochiyama. Sa loob ng kanyang opisina, sangkot si Mochiyama sa isang mainit na pagtatalo kay President Jin. Gusto niyang tulungan siya na iligtas si Makoto, ngunit walang plano si Jin na masangkot sa ganoong kabuluhan. Gayunpaman, tumanggi si Mochiyama na umatras dahil sinisisi niya ang sarili sa pagkaaresto ni Makoto at pagkakasangkot sa mga kurakot na pulis. Nahihirapan siyang ipaliwanag ang kanyang punto habang sinusubukan siyang pigilan ni Kumono, isang instruktor sa universidad. Tiniyak niya kay Mochiyama na malapit ng palayain si Makoto. Sa sandaling iyon, lahat sila ay lumingon para makita si Shizuru na dumarating sa eksena. Agad niya silang tinanong kung si Makoto ba ang pinag-uusapan nila. Pabalik sa istasyon ng pulisya, gumagawa ng gulo si Kaya sa opisina ni Onaga tungkol sa kanyang kurakot na gawain. Ilang taon na nilang hinahabol si Scar at ang kanyang gang ng walang progreso, pero ngayon ay hinahayaan lang sila ni Onaga na malayang makatakas. Kaswal na ipinaalam ni Onaga kay Kaya na ang pag-aakusa sa isang nakatataas ng walang ebidensya ay isang malubhang krimen. Si Kaya, na tumatangging umatras, ay galit na nagsabi na may binabalak na kahina-hinala ang hepe sa likod ng mga pangyayari. Sa kasamaang palad, wala siyang ebidensya na susuporta sa kanyang mga peking paratang. Habang naghahanda ang dalawang lalaki na magtitigan, biglang pumasok sa opisina sina Mochiyama at Shizuru kasama si Rokohara sa likuran nila na sinusubukang pigilan sila. Galit na itinuro ni Mochiyama ang hepe, sinasabi kay Shizuru na siya ang taong maling nag-akusa kay Makoto.
Tahimik na pinag-aralan ni Onaga si Shizuru, nagtataka kung sino siya. Mula sa impormasyong natanggap niya, walang malakas na suporta si Makoto mula sa anumang makapangyarihang pamilya. Tinitiyak sa sarili na basura lang si Makoto, kumpiyansa niyang ipinaalam sa kanila na hindi nila maaaring palayain ang isang kriminal na suspect sa pagnanakaw at pananakit. Galit na tumutol si Kaya sa mga paratang, hinihiling na malaman kung kailan nangyari ang lahat ng iyon. Ipinaalam ni Oniga sa kanya na kasama ito sa isang lihim na investigasyon, kaya hindi niya maaaring sabihin ang anuman sa kanila. Galit na idineklara ni Mochiyama na ang pagkulong kay Makoto habang pinapalaya ang mga miyembro ng Yakuza ay lantaran na katiwalian. Si Onaga, hindi na tinag sa kanyang mga banta, ay nagbabala sa kanya na umalis o harapin ang pag-aresto para sa paghadlang sa hustisya. Noong akmang tatawag na siya, tahimik na umupo si Shizuru at nagdekwatro na parang boss, hinahamon siyang gumawa ng hakbang. Pagkatapos ay inutusan ni Onaga ang kanyang mga tauhan na ikulong sila sa selda. Inanunsyo niya na sila ay ikinukulong sa hinalang kasabwat sila ni Makoto. Sinuspindi pa niya si Kaya dahil sa pagtatago ng mga kriminal. Si Kaya, gaya ng dati, ay nagreklamo habang nananatiling kalmado si Shizuru. Nang marinig si Shizuru na tawaging peking paratang ang mga akusasyon, tumawa si Onaga ng may kasiyahan at nagpasya na pabigatin ang kanyang sentensya dahil sa pag-insulto sa isang opisyal ng gobyerno. Simpleng tinanong ni Shizuru kung tumatanggap ba siya ng anumang espesyal na pabor mula sa isang tao para sa pag-aresto kay Makoto. Nakikitang malapit ng mabunyag ang kanyang plano, nauutal siya sa pagtatangkang itago ang kanyang pagkailang sa mga tanong. Pagkatapos ay tinanong ni Shizuru kung maaaring malutas ang sitwasyon ni Makoto sa pamamagitan ng pera. Nakampante na ulit si Onaga, sinasabi sa kanya na ganito ang sinapit ni Makoto dahil sa paggalit sa makapangyarihang tao. Idinagdag pa niya na pareho rin ang magiging kapalaran ni Shizuru at Mochiyama. Walang kahihiyang gumawa si Onaga ng isang kapanipaniwalang senaryo kung paano niya sila madaling mapapatay, kasama na si Kaya. Ipinagmayabang niya na maaari niyang isisi ang pagkamatay ni Kaya sa mga babae, at pagkatapos ay isisi ang kanilang pagkamatay sa pagpatay sa dalawang kriminal na nanakit at pumatay sa isang pulis. Matapos marinig ang gayong nakakakumbinsing script, kitang-kita ang pagkayanig ni Kaya at Mochiyama, ngunit hindi na tinag si Shizuru. Sa kanilang pagkagulat, tinanong ni Shizuru ang isang nagngangalang Direktor Oji, nakausap na niya sa telepono kung narinig niya ang lahat ng sinabi ng kurakot na hepe. Kinumpirma ni Direktor Oji na narinig niya ang lahat, na labis na ikinatakot ni Onaga. Kumpiyansang umupo muli si Shizuru, tinatanong siya kung kailangan pa niyang magpakilala ulit. Mula sa kabilang linya, binasa ni Direktor Oji ang mga kaso ni Onaga at binanggit pa na pinagbantaan niya ang kapamilya ng isang miyembro ng konseho. Para sa lahat ng kanyang kalupitan, agad na sinuspinde si Onaga habang hinihintay ang interogasyon sa kanyang krimen. Ipinaalam din ni Direktor Oji na malapit na siyang dumating sa opisina para samahan sila. Matapos maabsorb ang lahat, napaupo si Onaga sa kanyang silya, nanginginig pa rin at iniisip kung aling pamilya ng miyembro ng konseho ang kanyang nakagalit. Para sagutin ang kanyang mga tanong, ipinahayag ni Shizuru na siya ang binibini ng pamilyang Suga ng Nihai City. Sa sandaling ito mismo napagtanto ni Onaga na malaki ang kanyang pagkakamali. Samantala, pabalik sa selda, hindi pa rin makapaniwala si Makoto sa kanyang bagong regalo mula kay Funaki. Ang dami ng spirit liquid na nakaimbak sa loob nito ay medyo maliit, kaya naisip niya na isang beses lang ito magagamit. Naging alisto ang kanyang pakiramdam nang may maramdamang papalapit, at lumingon si Makoto, nagulat na makita sina Shizuru at Mochiyama na nakatayo roon. Sa puntong ito, nalaman na ni Hashimoto na nabigo ang lahat ng kanyang mga plano. Sa sobrang galit, nagsimula siyang mambasag ng mga gamit sa kanyang bahay, bigo na ang isang tauhan ay malapit ng mamatay habang ang isa ay papunta sa kulungan. Pagkatapos sirain ang ilang florera, pinag-isipan niya ang kanyang susunod na hakbang na pagtantong ang pagkabigo sa misyon ng pamilyang Lenny ay maaaring maglagay sa panganib ng sarili niyang buhay. Dahil ayaw sumuko, nagpasya siyang ipadala ang kanyang bodyguard na pinaniniwalaan niyang pinakamagaling para sa trabaho. Inutusan niya ang bodyguard na dalhin si Makoto ng buhay, nanunumpa na siya mismo ang papatay sa basura. Nakauwi na si Makoto at gaya ng dati, wala siyang pera matapos bumili ng ilang materyales para sa paggawa ng tableta. Agad niyang ginawa ang tableta at isinubo ito nang hindi nagsasayang ng oras. Pagkatapos inumin ang tableta, halos agad niyang naramdaman ang kamanghamanghang epekto nito habang lumulutang siya sa hangin na napapalibutan ng ginintuang liwanag. Bagamat hindi puro ang tableta, nasiyahan si Makoto sa epekto, na isang espesyal na bagay para sa isang lugar na may kaunting spiritual energy. Sa wakas, nakaabot na siya sa ikalawang yugto ng chai refining, gaya ng matagal na niyang inaasam. Pinraktis niya ang kanyang cloud shadow step, na hindi pa niya ginagamit mula nang siya ay muling mabuhay, at maging ang aso ay namangha sa bilis nito. Nasiyahan si Makoto sa mga resulta, kumpiyansang sinasabi na walang binatbat ang bala sa kanyang bilis. Pagkatapos, inisip niya kung paano makakakuha ng susunod na supply ng spirit liquid dahil nagamit na niya ang ibinigay ni Funaki. Pinag-iisipan niyang pumunta sa Ryuta para subukan ang kanyang swerte,
ngunit ang pagpunta roon sa normal na ruta ay itinuturing na mapanganib. Kaya, nagpa siya si Makoto na umasa sa lokal na kontak na natanggap niya mula kay Funaki. Gayunpaman, ang kanyang malaking problema ay pera dahil gagastos siya ng humigit kumulang 2 milyon yen para sa mga proseso ng pagpasok pa lang. Sa sandaling iyon, isang patalasta sa telebisyon para sa isang beauty product ang nakakuha ng atensyon ni Makoto. Sa isang mundo kung saan nahuhumaling ang mga babae sa pagiging mukhang bata, nakakita siya ng pagkakataon na samantalahin ang trend na ito. Kinuha niya ang isang pakete mula sa mesa, sabik na gamitin ang laman nito sa isang paparating na party. 5 oras lang ang nakalipas, pagkatapos niyang mapalaya mula sa kulungan, nananghalian siya kasama si Shizuru. Habang nakaupo sa tapat niya, hindi pa rin siya makapaniwala na anak pala ito ng isang konsehal. Matapos ang sandaling katahimikan, hiniling niya sa kanya na dumalo sa isang party sa Sugao Building para ipagdiwang ang paggaling ng kanyang ina. Dito sa gusaling ito matatagpuan ang pinakamalaking cosmetics market ng lungsod, at si Shizuru ang may-ari nito. Ito ang party na sabik na daluhan ni Makoto. Kinagabihan, dumating siya sa marangyang party sa top floor ng Sugao Building hawak ang kahon. Sa loob ay ang Juyan Pill, isang elixir na kanyang ginawa. Bagamat hindi siya makagawa ng mga spirit pill sa kanyang antas, ang paggawa ng mga elixir na tulad nito ay abot kaya niya. Ang Juyan Pill ay isang sikat at abot kayang lunas sa mga babaeng cultivator sa kontinente ng Luyo. Plano ni Makoto na magbenta ng ilan sa mga mayayamang babae sa party para kumita ng 2 milyon. Habang tinitingnan ang mga tao, nakita niya si Shizuru at ang kanyang pamilya at naghanda siyang akitin ang kanyang mga target na customer. Si Shizuru ay nakikipag-usap sa kanyang tiyahin at tiyuhin, sina Eno at Shiro Hoshisu, na pinipilit siyang mag-asawa na. Kahit nasa 30 anyos pa lang siya, tinatawag na nila siyang matandang dalaga at binabalaan na baka matulad siya sa matandang dalaga ng pamilya, si Masami. Ininsulto pa ni Shiro si Masami, tinawag siyang pabigat. Sinubukan ni Masami na ipagtanggol ang sarili, ngunit hirap siyang makahanap ng tamang salita, na lalo lang nagpatuloy kay Shiro. Si Yoko, nabigo na, ay sinabihan si Shiro na tumigil, habang ipinaalala ni Shizuru na si Masami ang nagpalaki sa kanya, at sa marami pang iba nang pumanaw ang kanilang lola. Walang pakialam, hinimok ni Shiro si Yoko na kumbinsihin si Shizuru na mag-asawa na agad. Si Yoko, na nagpapagaling pa mula sa matagal na koma, ay umubo, na naging dahilan para tingnan siya ni Shizuru. Sa kabila ng tensyonadong sitwasyon, nananatiling agresibo si Shiro, at nagmungkahi pa ng pamilyang maaaring pakasalan ni Shizuru. Nagbabala siya na kung hindi ito mag-aasawa, baka maging depektibong paninda siya. Sinubukan ni Masami na magsalita, pero pinutol siya ni Shiro, idinagdag na walang kahit anong cosmetic product ang makapagpapanumbalik ng kanyang kabataan. Sa sandaling iyon, sinamantala ni Makoto ang pagkakataong magsalita. Pinuna niya si Shiro sa pag-insulto kay Shizuru, isang kilalang tao sa industriya ng kosmetiko. Galit na galit, tumawag si Shiro ng security para paalisin si Makoto sa lugar, ngunit ipinaalam ni Shizuru sa lahat na siya ang nagligtas kay Yoko. Hinawakan ni Yoko ang kamay ni Makoto para pasalamatan siya sa pagbenta ng talisman kay Shizuru. Nandidiri si Shiro sa mismong pagkakita kay Makoto at inaakusahan siyang manloloko. Sinasabi niya na nagising si Yoko mula sa koma dahil lamang sa siyensyang medikal. Binaliwala ang lahat ng mapanuyang komento, ipinakilala ni Makoto ang sarili bilang isang researcher at business partner ni Shizuru. Maging si Shizuru ay nagulat sa titulo niyang business partner. Nagpakita ng paghamak ang mga manonood, sinasabing wala siyang maidaragdag sa kanilang usapan tungkol sa pagpapanumbalik ng kabataan. May kumpiyansang ipinakita ni Makoto ang kanyang kahon, nang angakong magpapakita sa kanila ng magandang bagay. Inabot niya kay Masami ang kahon, inaanyayahan siyang lunukin ang Juyan Pill. Si Shiro ang unang nagduda sa kanya, naghihinalang baka ito ay may lason. Nakatitig lang si Masami dito, nag-iisip kung talaga bang makakain niya ang tableta. Tiniyak sa kanya ni Shizuru na mapagkakatiwalaan niya si Makoto at sinuportahan din siya ni Yoko. Nagsimulang magbulungan ang mga tao tungkol sa imposibilidad na magkaroon ng rejuvenation pill. Para bigyan siya ng tulak, bumulong si Makoto sa tainga ni Masami, tinatanong kung ayaw ba niyang bawiin ang nasayang niyang kabataan. Sa pag-iisip kung paano siya kinukutya ng lahat ng walang utang na loob na linta na pinaglaanan niya ng kanyang buong kabataan, nagpa siya si Masami na sumugal. Sa gulat ng lahat, kinuha niya ang tableta at isinubo ito. Lahat ay nag-aabang para makita ang epekto ng pagpapasigla, ngunit pagkatapos ng ilang segundo, walang nangyari. Humalakhak si Shiro, kinukutya si Makoto sa pagiging manloloko. Biglang umepekto ang tableta, at sa kanilang pagkagulat, bumalik na sa kanyang kabataan si Masami. May mabilis na kumuha ng salamin para ipakita sa kanya ang resulta, at maging si Masami ay namangha sa kanyang naibalik na itsura. Ganoon na lang, naging mabenta ang tableta ni Makoto dahil agad na dumagsa ang mga matatandang babae para humingi ng isa. Pinresyuhan niya ang tableta ng 400,000 yen bawat isa at ipinaalam sa kanila na 10 lang ang available niya sa kasalukuyan. Nang marinig ito, nagsimula ang isang live auction doon mismo kung saan nag-uunahan ang lahat na mag-alok ng pinakamataas na presyo.
Maging si Shiro ay gustong magbid sa pinakamataas na presyo para sa Juyan Pill. Plano niyang makuha ang isang eksklusibong kasunduan sa karapatan sa pamamahagi anuman ang halaga. Sinubukan siyang pigilan ni Eno, ngunit sinigawan siya ni Shiro na tumahimik. Naniniwala siyang maaaring ma-brainwash si Makoto ng sapat na katagal para maipakasal nila si Shizuru sa pamilya Ocho. Plano talaga ni Shiro na ibenta siya sa ilalim ng pagkukunwaring kasal para makatanggap ng malaking halaga mula sa mga Ocho. Sa sandaling iyon, isang matabang lalaki mula sa grupo ng Kozan ang lumapit kay Makoto na may alok na 4 milyon yen para sa eksklusibong karapatan sa pamamahagi ng Juyan Pill. Agad namang tumapat ang isa pang kinatawan ng kumpanya ng bid na 20 milyon. Pagkatapos ay kumpiyansang namagitan si Shiro, hinihimok ang lahat na huminahon. Humiling siya ng pribadong pag-uusap kay Makoto at nag-alok ng 30 milyon kasama ang isang panukala na magbahati sa kita. Ipinaliwanag niya na makukuha niya ang 70% ng kita, habang 30% naman kay Makoto. Sinasabing magandang deal ito dahil gagamitin nila ang impluensya ng pamilya Hoshizu. Nang marinig ito, tinawag ni Shizuru ang kanyang pamilya na basurahan na walang mayaalok na koneksyon, na ikinagalit ni Shiro. Ipinaalala sa kanya ni Shiro na kamag-anak niya sila sa panig ng kanyang ina. Ipinaalala sa kanya ni Shizuru na nawala sa kanya ang karapatang iyon nang matalo siya ng mahigit 100 milyon gamit ang kumpanyang iniwan ng kanyang lola bilang kolateral. Sinubukan ni Shiro na itanggi ang mga akusasyon, ngunit naglabas siya ng ebidensya na nagbabantang basahin ito ng malakas. Sina Masami at Yoko, na walang alam, ay nagulat din nang marinig na ibinagsak niya ang kumpanya ng kanilang ina. Si Shiro, na nanginginig na ngayon sa takot, ay tinanong si Shizuru kung paano niya nahanap ang ebidensya. Inihayag pa ni Shizuru na pumunta lang si Shiro sa party para humingi ng pera kay Yoko tulad ng ginawa niyang paghuthot sa kanyang lola. Malinaw na nakikita ang kanyang mga pakana, idineklara niya na hindi niya siya bibigyan kahit 1 sentimo. Natuklasan din niya na plano niyang lokohin si Makoto dahil wala man lang siyang 30 milyon yen. Si Shiro, na talunang-talunan, ay lumuhod at nagmakaawa para sa kanyang tulong. Walang kahihiyang hiniling niya kay Yoko na tulungan siyang magmakaawa kay Shizuru. Gayunpaman, tumanggi si Yoko, malinaw na ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya sa kanya sa pagsira sa pamana ng kanilang ina. Tulad ng isang klasikong mama's boy, kumapit siya sa palda ni Masami, nagmamakaawang mamagitan dahil siya na lang ang natitirang lalaki sa pamilya. Sawang-sawa na sa walang utang na loob na lintang ito, itinulak siya ni Masami sa tabi, tumatangging tumulong. Sa huli, hinarap si Shiro ng mismong grupo ng kababaihan na palagi niyang minamaliit. Binigyan siya ni Shizuru ng isang ultimatum. Pumunta sa kulungan o ibenta ang kanyang kumpanya sa kanya sa halagang 1 yen lamang, na nag-iwan sa kanya na lubos na wasak. Kinukutya siya ng mga nanonood na nagsasabing nararapat sa kanya ang ganitong kapalaran. Pagkatapos ay bumaling si Shizuru kay Makoto, nag-aalok na ipakilala siya sa isang mas mahusay na propesyonal sa negosyo. Ipinaliwanag niya na 40 milyon ay isang patas na presyo, at dapat niyang sikaping mapanatili ang 80% ng kita. Binalaan niya siyang maging alerto dahil sasamantalahin siya ng mga buwaya sa party na ito. Sa kanyang pagkagulat, nagpa siya si Makoto na ipagkatiwala ang lahat sa kanya. Nang gabing iyon, inihatid niya siya pabalik sa kanyang apartment at nagkomento kung gaano ito kaganda. Ipinaalam sa kanya ni Makoto na upa lang ito. Nagpasalamat siya sa pagsakay at tiniyak sa kanya ni Shizuru, tinawag siyang kaibigan. Nagulat sa salitang iyon, nagulat si Makoto nang ulitin niya ito at inilahad ang kanyang kamay upang tatakan ang kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tahimik siyang pumasok sa loob, iniisip pa rin ang lahat. Tumingin siya sa buwan, napagtanto na baka hindi naman pala ganoon kasama ang bagong buhay na ito. Pagpasok sa kanyang bahay, bumungad kay Makoto ang nakakagulat na tanawin ng kanyang aso na nakahandusay sa sarili nitong dugo. Nananatili ang punyal sa lugar, nagsisilbing isang malagim na babala, at ang buong eksena ay nag-iwan kay Makoto na galit na galit. Ilang sandali lang ang nakalipas, isang kahina-hinalang lalaki ang tumawag kay Hashimoto para ipaalam na umuwi si Makoto kasama ang isang babae. Para matikman ni Hashimoto ang kawalan ng pag-asa, plano nilang hulihin si Shizuru. Nagmamayabang pa si Hashimoto sa telepono tungkol sa babalang iniwan nila sa loob ng kanyang bahay. Mabilis na pumasok si Makoto para tingnan ang aso, at, sa kabutihang palad, humihina pa ito. Umaasa na mapapagaling ito ng healing talisman, inalis niya ang kutsilyo at inilagay ang talisman sa aso. Samantala, isang nanghihimasok ang nagtatago sa anino sa itaas, inoobserbahan si Makoto. Bigla siyang sumugod pababa na naghahandang salakayin siya mula sa likod. Sa kanyang pagkagulat, mabilis na naglaho si Makoto kasama ang kanyang aso at muling lumitaw sa likuran, ibinagsak ang nanghihimasok sa lupa sa isang sipa. Hindi nagtagal ay lumitaw ang mas maraming asasin sa eksena na nagtataka kung ano ang nangyari. Dahan-dahang itinulak ni Makoto ang aso sa gilid para harapin sila ng mag-isa. Tinignan niya sila ng may matinding galit at walang pag-aalinlangan, sumugod sila sa kanya. Pinaalalahanan sila ng isang lalaki na panatilihing buhay si Makoto ayon sa utos ng kanilang employer.
Sa sandaling makita nila kung gaano kadaling talunin ni Makoto ang isang lalaki, natigilan ang iba, takot sa kanilang nasaksihan. Binaliwala ang mayabang na kilos ni Makoto, isa pang hangal na lalaki ang agad na sumugod, para lang mapunit ang kanyang braso na parang longganisa. Tumangging pakawalan siya, binali ni Makoto ang kanyang liig na parang pumipilas ng pabo sa Thanksgiving. Sa ngayon, takot na ang natitirang mga gang, kaya inilabas nila ang malalaking baril na nagpaplanong lumpuhin siya sa pamamagitan ng pag-asinta sa kanyang mga braso at binti. Gayunpaman, ang hindi naintindihan ng mga hangal na ito ay mas mabilis na si Makoto kaysa sa mga bala. Walang pakialam sa kanilang putukan, mabilis siyang umiikot na parang si Flash, iniiwasan ang mga bala. Nanumpa si Makoto na isa-isahin silang pabagsakin hanggang sa magmakaawa sila at sabihin kung sino ang nagpadala sa kanila. Sa ibang lokasyon, nahuli si Shizuru ng baliw na si Hashimoto, na balak paglaruan siya para sa kanyang masamang libangan. Kahit na nakilala niya siya bilang anak ng kilalang konsehal na si Kenji Suga, sabik si Hashimoto na paglaruan siya. Kinumpirma niya muli ang pagkakakilanlan nito, na ninanamnam ang sandali. Nang magsimulang magpumigla si Shizuru, tumunog ang kanyang telepono. Sinagot ni Hashimoto, nagtatanong ng update sa sitwasyon ni Makoto. Sa kanyang pagkagulat, boses ni Makoto ang narinig, na nagsasabing lahat ng tauhan ni Hashimoto ay naligpit na. Sinamantala ang pagkakataon, ipinagyabang ni Hashimoto ang pagkakadakip kay Shizuru, na lalong ikinagalit ni Makoto. Binalaan ni Makoto si Hashimoto na pakawalan siya, kundi haharapin ang matinding kaparusahan, pero tinawanan lang siya ng baliw bilang tugon. Masayang binigyan ni Hashimoto si Makoto ng 40 minuto para dumating, nagbabantang i-live stream ang sarili na ihahain si Shizuru na parang sushi kung hindi siya darating. Matapos siyang utusan na hanapin ang kanilang lokasyon, biglang ibinaba ni Hashimoto ang tawag. Sa galit, dinurog ni Makoto ang murang telepono sa kanyang mga kamay. Ipinagpatuloy ni Hashimoto ang kanyang nakakabahalang libangan kay Shizuru na nagpaplanong mag-record ng teaser video bago ang mismong palabas. Inalis niya ang tape sa bibig nito, pero nang akmang magpapatuloy na siya, may kumatok sa pinto. Nang buksan niya ito, ipinaalam sa kanya ng kanyang mga gwardiya na may nag-trigger ng fire alarm sa bodega. Agad silang inutusan ni Hashimoto na idisable ang sirang alarma para maiwasan ang biglaang pagbisita ng mga pulis. Pinili niyang siya na ang humawak ng sitwasyon, sinabihan niya ang mga gwardiya na bantayan ang pinto habang lalabas siya para imbestigahan ang alarma. Ilang sandali matapos siyang umalis, may sumuntok sa gwardiya ng napakalakas kaya't nasira ang pinto. Tumingala si Shizuru para tingnan kung dumating na si Makoto para iligtas siya. Isang oras lang ang nakalipas, dumating si Funaki sa address ni Makoto para maghatid ng sulat ng pagpapakilala sa Ryuta, pero hindi niya matawagan si Makoto. Tiningnan niyang muli ang address para siguraduhing nasa tamang lugar siya. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang taong nagsasabi kay Hashimoto na umuwi na si Makoto kasama ang kanyang girlfriend. Mula sa usapan, nalaman niyang may 6 na asasin na naghihintay para tambangan si Makoto sa loob ng bahay. Nakita rin niya silang pilit na isinakay ang walang malay na si Shizuru sa isang sasakyan. Tahimik na pinanood ni Funaki ang eksena mula sa isang sulok. Nang makaalis na ang sasakyan kasama si Shizuru, sumakay siya sa kanyang motor para sumunod na nagpaplanong ipadala ang mga coordinate kay Makoto mamaya. Pagdating sa isang pribadong mansyon, sa wakas ay natawagan na ni Funaki si Makoto. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa pagkakadakip kay Shizuru at ang lokasyon ng mansyon. Nagulat si Makoto at tinanong kung paano nakuha ni Funaki ang impormasyong ito. Bago ang tawag, tinatanong niya ang isa sa mga asasin para sa mga sagot, binugbog ito hanggang sa bingit ng kamatayan, pagkatapos ay gumamit ng healing talisman para buhayin siya para sa mas maraming pagpapahirap. Dahil walang oras na dapat sayangin, humingi ng tulong si Makoto kay Funaki para iligtas si Shizuru. Matapos gawin ang kahilingan, nanumpa siyang personal na kakalagkarin si Hashimoto sa impyerno. Ang kahilingang ito ang nag-udyok kay Funaki na i-trigger ang fire alarm kanina para maabala si Hashimoto papalayo sa kwarto. Hinintay niyang umalis si Hashimoto bago harapin ang mga gwardiya na nagrereklamo tungkol sa kanilang walang kwentang boss. Lumakad si Funaki papalapit sa kanila na parang si Aquaman, binabaliwala ang lahat ng kanilang tanong. Noon niya sila inatake, gamit ang puwersa mula sa atake para sirain ang pinto. Si Shizuru, na tila wala sa sarili, ay tinawag ang pangalan ni Makoto, iniisip na dumating na ito para iligtas siya. Gayunpaman, si Funaki lang pala iyon na tumutupad sa hiling ni Makoto na iligtas siya. Binuhat siya ni Funaki na parang dalahing patay at tumakas mula sa lugar bago pa makabalik si Hashimoto. Narating niya ang isang pinto patungo sa hardin sa likod kung saan nakaparada ang sasakyan at sumugod, umaasang makatakas bago pa may makahabol. Nang akmang hahawakan na niya ang hawakan, isang bala ang tumagos sa kanyang hita. Dahil sa impact, bumagsak siya sa lupa habang buhat si Shizuru. Kahit nasasaktan, sinalo ni Funaki ang ulo nito gamit ang kanyang kamay bago ito tumama sa sahig. Ilang sandali pa, pumasok si Hashimoto, malakas na ipinagmamalaki ang kanyang perpektong pagbaril. Sumang-ayon din ang kanyang mga tauhan, pumapalakpak sa tamang tiyempo na parang masunuring mga papet.
Bumilis ang tibok ng puso ni Funaki habang nagtataka kung paano sila nakabalik ng ganoon kabilis. Itinago ang kanyang kaba, binati niya si Hashimoto na parang matagal na silang magkaibigan. Si Hashimoto, na halatang nagagalak sa sitwasyon, ay humagalpak sa tawa habang inaabangan ang pagharap sa taksil. Tumangging sumuko ng walang laban, inihanda ni Funaki ang sarili at buong tapang na hinamon siya. Samantala, sa labas ng mansyon, dumating si Makoto upang makipagtuos sa baliw na residente. Nagkagulo ang mga gwardiya patungo sa pasukan, nalilito kung sino ang mangangahas na lumapit sa ari-arian ng ganoon katapang. Si Makoto, puno ng matinding galit, ay hindi man lang pinansin ang kanilang presensya. Kaswal niyang sinuntok ang daan sa pasukan na parang isang discount na one-punch man na iniwang tulala sa di makapaniwala ang mga gwardiya. Sabay-sabay nila siyang sinugod, malinaw na kumbinsido na malulutas ng dami ang lahat. Sa kasamaang palad para sa kanila, madaling nilusob ni Makoto ang grupo, pinag-itsa-itsa sila na parang mga basurang patungo sa basurahan. Sa loob ng ilang segundo, tumahimik ang bakuran. Nakatayo sa gitna ng mga talunang gwardiya, malakas na inihayag ni Makoto ang kanyang pagdating, tinatanggap ang kanyang papel bilang ang napakalakas na bida. Sa loob ng mansyon, hindi ganoon kadali ang sitwasyon para kay Funaki. Kahit na marami-rami na siyang napatumbang tauhan, mukhang naabot na niya ang kanyang hangganan. Sa mga sandaling ito, tahimik niyang ninanais na sanay tinanggihan niya ang hiling ni Makoto na iligtas ang isang dalagang nasa panganib. Si Hashimoto, napakiramdam pa rin ay siya ang hari ng sanlibutan, ay ipinagmamalaki na gagawin niyang sushi si Funaki at ipapadala pabalik kay Makoto. Bigla, nasira ang kanyang sandali nang masuntok ang malaking pinto sa harap. Pumasok si Makoto na parang kamatayan, inanunsyo na dumating siya para kunin si Hashimoto para kay Hades. Nasa alapaap si Funaki ngayong dumating na ang kanyang tulong. Inabutan siya ni Makoto ng isang healing talisman para tulungan siyang manumbalik ang lakas. Inutusan ni Hashimoto ang kanyang mga tauhan na agad na patumbahin ang nanghihimasok. Habang naiwan si Makoto para harapin sila, binuhat ni Funaki si Shizuru at tumakas para kumpletuhin ang kanyang misyon. Gamit ang Cloud Shadow Step, madaling nilagpasan ni Makoto ang ulan ng bala, mabilis na pinatumba ang mga tauhan isa-isa. Samantala, nanonood si Hashimoto ng may takot, nagtataka kung kailan pumasok sa eksena ang katawa-tawang Flash. Nang makitang maaaring minamaliit niya ang kanyang kalaban, dahan-dahan siyang lumayo sa eksena na parang isang walang kwentang duwag. Sa wakas ay nakatakas mula sa gulo, tumakbo si Hashimoto na parang isang takot na daga, nagtataka kung bakit tinutukoy ng lahat ang isang taong kasing lakas ni Makoto bilang isang mahinang basura gayong malinaw na isa siyang dragon. Di nagtagal ay nakarating siya sa isang pinto at sinubukang ilagay ang password, ngunit kinabahan siya. Bigla, lumipad papasok sa silid ang mga katawan ng ilang tauhan, hudyat ng presensya ni Makoto. Sa unang pagkakataon mula nang maging isang nakakainis na salot, kitang-kita ang takot sa mukha ni Hashimoto. Nautal siya habang nagmamakaawa kay Makoto na kumalma. Sinubukan niyang takutin ito sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang mga koneksyon, ngunit tila wala itong epekto. Si Hashimoto, hindi tulad ng kanyang mga tapat na tauhan, ay isang hangal na duwag. Ang makita lamang ang napakatinding presensya ni Makoto ay nagtulak sa kanya na ibunyag na si Lord Aima ang kanyang amo. Hindi alam ni Makoto kung sino itong tinatawag na Lord Aima, kaya't sinamaan niya ng tingin si Hashimoto, hinihimok siyang magpatuloy sa pagsasalita. Pagkatapos ay ibinunyag ni Hashimoto na si Lord Aima ang tagapagmana ng pamilya Aima. Sabi niya, sa madaling salita, tinatarget ng Aima na to si Makoto dahil sa isang chismis na may nangyari na kina Makoto at Setsu. Ipinaliwanag pa niya na plano ni Lord Aima na ayusin ang isang political marriage sa dalaga ng pamilyang Amitani. Kaya naman, gusto nila siyang tuluyang alisin para maiwasan ang anumang komplikasyon sa hinaharap. Habang inaalala, walang mahanap si Makoto na alaala ng orihinal na may-ari na nakipagkita ng pribado sa kanyang kasintahan. Hinala niya na may ibang sumusubok na i-frame siya. Matapos ikwento ang lahat, binalaan ni Hashimoto si Makoto na pakawalan siya kundi pagdusahan ang kahihinatnan ng paglaban sa isang makapangyarihang tao tulad ni Lord Aima. Nang marinig ito, napagtanto ni Makoto na ang Lord Aima na ito ay malamang isang kapwa cultivator. Samantala, daldal ng daldal si Hashimoto na parang sirang plaka, nang angakong tutulong kung pakakawalan siya ni Makoto. Sa kasamaang palad, hindi kailanman binabawi ni Makoto ang kanyang salita. Kaya agad niyang sinuntok ang payaso sa mukha ng napakalakas na nasira ng puwersa ang nakakandadong pinto. Sa loob ng kwarto, natagpuan niya ang ilang babaeng ikinulong ng baliw. Agad na sinira ni Makoto ang kanilang mga kadena at ibinagsak ang kanyang kutsilyo sa sahig. Bago umalis, inutusan niya ang mga babae na gawin ang kahit anong gusto nila kay Hashimoto. Habang pinaliligiran siya ng mga babae, nag-alok si Hashimoto na bibigyan sila ng pera kung pakakawalan siya, ngunit wala nang silbi sa kanila ang pera. Naranasan na nila ang impyerno at nakabalik dahil sa kanyang masasamang gawain. May halong tuwa at sakit sa kanilang mga luha, ninamnam nila ang pagpapadala sa kanya sa mismong impyernong kanyang nilikha. Samantala, lumabas si Makoto para puntahan si Funaki.
Naglagay siya ng healing talisman kay Chizuru at sinabihan si Funaki na umalis bago dumating ang mga pulis. Tinawagan na niya ang mga pulis kanina bago pumunta sa mansyon. Plano niyang umuwi matapos ligtas na maibigay si Chizuru sa mga pulis. Tinanong siya ni Funaki tungkol sa kanyang mga susunod na plano at ibinunyag ni Makoto na iimbestigahan niya si Ama at ang lahat ng iba pang nagtatarget sa kanya. Natigilan siya sa kalagitnaan ng pangungusap na pagtantong maaaring malamangan siya sa bilang kung mas malalim pa ang kanyang pag-imbestiga sa buong sabuatan na ito. Matapos ang buong melodrama ni Hashimoto, bumalik na si Makoto sa kanyang karaniwang mga araw na walang kaganapan. Gayunpaman, binabagabag pa rin siya tungkol sa pangunahing utak sa likod ng lahat. Habang nagpupush up, nagpa siya siyang hanapin ang salarin at durugin ito sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, isang katok sa pinto ang gumambala sa kanyang pagsasanay, at binuksan ni Makoto ang pinto para makita ang isang sugo mula kay Chizuru. Inabutan niya si Makoto ng imbitasyon, kasama ang isang mensahe na alis siya sa oras na handa na ito. Tinitigan ni Makoto ang imbitasyon ng may pagtataka, iniisip kung ano ang ibig sabihin ng mensahe. Pagkaalis ng sugo, tinawagan niya si Chizuru para itanong kung bakit pinadalhan din siya nito ng suite. Ipinapaalam niya na ang imbitasyon ay mula sa pamilyang Hoshizu. Nalilito si Makoto sa puntong ito, tinatanong kung bakit kailangan niyang dumalo sa kanilang party. Sinabi ni Chizuru na ang pamilyang Hoshizu ang kumokontrol sa pinakamalaking pharmaceutical group sa lungsod. Ibig sabihin, kailangan nilang mapalapit sa pamilya para maibenta ang mga Wonder Beauty pill. Inihayag din niya na dadalo sa party ang kanyang ex-fiance na si Setsu. Ang bagong impormasyong ito ay lubos na pumukaw sa interes ni Makoto. Sa araw ng party, dumating si Makoto na napakakisig. Tahimik na ipinakita sa kanya ni Chizuru si Pierce, ang general manager ng Ace Group, at si Taro, ang board chairman ng Kengo Group. Ipinaliwanag niya na sila ay mga bigatin sa mundo ng negosyo sa lungsod. Dahil walang kaalam-alam sa mundo ng negosyo, nagtaka si Makoto kung sinusubukan din nilang mapalapit sa pamilyang Hoshizu. Natuwa si Chizuru sa kanyang paghahambing, kaya nagtaka siya kung bakit ang isang taong mula sa makapangyarihang pamilya ay hindi man lang kilala ang mga maimpluwensyang tao sa lungsod. Binanggit niya na karamihan sa mga tao dito ay desperadong makipag-ugnayan kahit sa kamag-anak lang ng pamilyang Amitani. Ayon kay Chizuru, sabik na sabik silang lahat sa pagdating ng dalaga ng pamilyang Amitani. Sakto namang dumating ang pinuno ng pamilyang Hoshizu, si Nana, kasama ang matagal nang hinihintay na si Setsu na nakasunod sa kanya. Nadarama ni Makoto ang spiritual energy na nagmumula sa kanyang kilalang ex-fiance. Tahimik niya itong pinag-aralan, iniisip kung isa rin ba siyang cultivator. Maraming ideya ang pumasok sa kanyang isipan, na nagdulot sa kanya ng pagtataka kung may espesyal na paraan ng cultivation ang mundong ito na hindi pa niya natutuklasan. Napansin niya na halos ipinapakita na ni Setsu ang kanyang spiritual energy, at hindi niya man lang ito sinusubukang itago. Dahil baka kilala niya si Aima, plano niyang tanungin ito mamaya. Pagkatapos ay tahimik siyang tumayo sa tabi ni Chizuru, habang masaya nitong binabati si Nana, ang pinuno ng pamilyang Hoshizu. Nangumusta si Nana tungkol sa kalusugan ng kanyang ina, ipinapahayag ang kanyang kagalakan sa paggaling ni Yoko. Nagpasalamat si Chizuru, ipinapaliwanag na unti-unti nang bumabalik sa dati ang kanyang ina. Pagkatapos ay iniregalo niya kay Nana ang isang Juyan pill bilang handog mula kay Yoko. Ipinaliwanag ni Chizuru na ito ang pinakabagong rejuvenation product ng kanilang kumpanya. Si Nana, na tila narinig na ang tungkol sa pambihirang tableta, ay masayang binanggit ang pangalan nito. Ang mga kalapit na bisita ay nagsimulang magbulungan sa gulat, pinag-uusapan ang napakamahal na presyo ng tableta. Agad na napatingin si Setsu sa kahon ng may pagtataka. Sinuri ni Nana ang tableta, ipinapahayag ang kanyang paghanga sa isang mataas na antas na spirit pill. Pinuri niya ang taong gumawa ng mga tableta. Habang pinag-aralan pa ito, napansin niyang wala itong anumang selyo, kaya tinanong niya si Chizuru kung sino ang gumawa nito. Agad na ipinakilala ni Chizuru si Makoto bilang ang gumawa ng tableta at kanyang business partner. Nagulat pareho si Nana at Setsu nang magpakilala si Makoto. Masayang ibinunyag ni Nana na kinakarga pa niya ito noong sanggol pa lamang. Pinuri niya ang kanyang mga kakayahan at sinumpa ang angkan ng Yamori sa pagiging tanga para itakwil ang isang talentadong binata. Agad na sinaway ni Setsu ang kanyang tiyahin upang patigilin ito sa pagsasalita. Mariin niyang ipinaliwanag na walang silbi ang ganoong kakayahan sa isang marangal na pamilya, idinagdag na ang antas lamang ng cultivation ang mahalaga. Idinagdag pa ni Setsu, sinasabing sanay tinanggap na si Makoto sa pamilyang Amitani kung mayroon siyang kapaki-pakinabang na cultivation. Nang marinig ang lahat ng ito, sa wakas ay napagtanto ni Makoto na natuklasan na ng mga marangal na pamilya sa mundong ito ang cultivation. Gayunpaman, basura pa rin ito kumpara sa antas na ginagawa sa kontinente ng Liuyu. Pagkatapos niyang magsalita ng walang tigil, napasimpleng nilalait si Makoto sa pagiging walang silbi, hindi pa rin kumbinsido si Nana sa argumento ni Setsu. Naniniwala siya na may nagawang kahanga-hanga si Makoto sa paggawa ng mga Juyan pill. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung sino ang maestro na nagturo sa kanya ng pill refinement. Nag-isip si Makoto sandali,
at napunta ang kanyang isip sa isang tao mula sa kanyang nakaraang buhay. Dahil walang ibang pagpipilian, sinagot niya ito na wala siyang maestro. Ipinaliwanag ni Makoto na ginawa lang niyang libangan ang paggawa ng tableta. Nang tatanungin na sana niya sila ng isang mahalagang bagay, isang mainay na tao ang pumasok na parang paboreal, binabati si Nana ng maligayang kaarawan. Nagtinginan ang mga bisita nang may pagtataka kung sino siya. May nagsabi na ang mainay na lalaki ay si Joima pala, ang tagapagmana ng pamilyang Aima. Isang pakiramdam ng takot ang bumalot kay Makoto nang magkaharap sila ng kanyang kilalang mang-uusig. Parang isang mayabang na nagmamalinis, nakipagbasyan si Lord Aima kay Nana. Gaya ng isang tipikal na manyak, agad napunta ang kanyang mga mata kay Shizuru at ipinakilala siya ni Nana rito. Sa kanyang pasulyap, pinanood ni Makoto ang sakim na mga mata ni Lord Aima, na halos hinuhubaran na si Shizuru sa tingin. Nagpakilala si Lord Aima kay Shizuru, at parang isang perpektong Maginoo, iniabot niya ang kanyang kamay para makipagkamay. Sawang-sawa na sa buong eksena, mabilis na hinawakan ni Makoto ang kamay nito, sinasabing marami na siyang narinig tungkol sa sikat na tagapagmana ng makapangyarihang pamilya. Si Lord Aima, nagkukunwaring hindi kilala si Makoto, ay nagtanong kung sino siya. Bagamat nagulat sa kanyang pagkukunwari, iniisip ni Makoto kung gaano katagal kayang magpanggap ni Lord Aima na hindi siya kilala. Ayon sa kanyang investigasyon, isang cultivator si Aima, at gusto ni Makoto na subukan ang teoryang iyon sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang spiritual energy para maghanap ng anumang bakas ng cultivation sa kanya. Sa madaling salita, kayang pigilan ng mga cultivator ang enerhiyang ito para itago ang kanilang lakas. Ang tanging eksepsyon ay kapag hindi sila nakakapag-imbak ng spiritual energy, kaya hindi lumalabas ang mga alon nito. Sa pamamagitan ng pagpapakawala ng sarili niyang spiritual energy, plano ni Makoto na idaan ito sa mga meridian ni Aima para kumpirmahin kung isa nga siyang cultivator. Ilang sandali matapos maghanap, walang lumabas na resulta, ibig sabihin ay walang bakas ng spiritual energy si Aima sa kanyang mga meridian. Ikinagulat ni Makoto ang pagkakatuklas na ito, kaya napaisip siya kung hindi nga ba talaga isang cultivator si Aima. Nakalimutan niya ang sarili at napahigpit ang hawak sa kamay ni Aima, dahilan para mabilis itong bawiin nito sa sakit. Mabilis na sinuklian ni Aima ang bati ni Makoto bago siya baliwalain na parang panis na gatas para harapin si Setsu. Nalilito pa rin si Makoto kung bakit wala siyang maramdamang anumang pagbabago ng enerhiya sa taong ito. Wala man lang siyang naramdamang bahid ng pagnanasang pumatay sa kanilang maikling pag-uusap ni Aima. Pagkatapos, naupo na ang lahat para maghapunan. Hindi nagtagal ay inanunsyo ng isang mayordomo na dapat magtipon ang lahat sa hall pagkatapos kumain para sa isang sayawan. Ilang sandali pa, nagsimula na ang sayawan, pero hindi makapag-concentrate si Makoto sa kahit ano. Iniisip niya si Hashimoto at kung nagsinungaling ba ito tungkol sa pagiging cultivator ni Aima. Samantala, hinahanap ni Shizuru si Makoto sa buong hall habang iniiwasan ang hindi mabilang na imbitasyon para sumayaw. May bumulong pa sa huling lalaking tinanggihan niya na imposibleng sumayaw ang anak ng prestihiyosong pamilyang Suga sa isang kung sino lang. Idinagdag niya na mataas ang standard ni Shizuru at kahit ang mga makapangyarihang pamilya ay nahihirapang makuha ang kanyang atensyon. Habang nagsasalita pa ang lalaki, itinuro ng kaibigan niya ang direksyon ni Shizuru na kitang-kitang nagmamakaawang mapansin ni Makoto. Ang buong eksena ng pag-imbita ni Shizuru sa kanya para sumayaw ay ikinagulat ng lahat kasama na si Setsu. Sa labas, nagtungo si Aima sa kanyang kotse, at bago pumasok, binalaan niya ang mga gwardiya na walang pwedeng lumapit sa kanyang sasakyan. Mula sa labas, naririnig ng mga gwardiya ang mga kakaibang ingay na nagmumula sa loob ng kotse. Nagsimulang magbulungan ang mga gwardiya, nagtataka kung bakit palagi siyang mag-isa sa kotse kasama ang isa sa kanyang mga bodyguard. Sabi pa ng isa na lahat ng napipiling personal na bodyguard ni Aima ay nagiging kakaiba ang kilos at hindi na nakikilala kahit ang sarili nilang pamilya. Mula sa kanilang usapan, nabunyag na si Lord Aima ay nagpapalit ng katawan kada ilang araw na parang tissue paper lang. At saka, bawat pinalitang bodyguard ay kadalasang kumikilos na parang ibang tao na. Ayon sa mga chismis, may isa pang ang tuluyang nawala. Samantala, sa loob ng sasakyan, sinampal ng bodyguard si Aima, minumura ito dahil sa pagtangkang hawakan ang kamay ng ibang babae sa harap ni Setsu. Si Aima, na may takot na ekspresyon, ay dali-daling humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Bigla na lang, may spiritual energy na nagsimulang magliwanag mula sa isang singsing sa daliri ng bodyguard. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago at naging ang tunay na Lord Aima. Inihayag niya na pinanatili lang niya ang peking doble dahil sa kaunting pakinabang nito. Pagkatapos ay binalaan niya itong tatapusin niya kung magkakamali pa itong muli tulad ngayon. Ilang sandali pa, lumabas si Lord Aima sa sasakyan at inanyayahan ang dalawang gwardiya na sumunod sa kanya sa banquet hall. Isang gwardiya ang naghihinalang tumingin sa kotse, nagtataka kung ano ang nangyari sa isa pang tao sa loob. Napansin niya na tulad ng mga chismis, laging may nawawalang bodyguard. Samantala, sa loob ng kotse, ang peking Aima ay nakatali at may busal sa bibig. Nagpupumiglas siyang makawala pero masyadong mahigpit ang pagkakatali.
Hindi nagtagal, napaiyak ang peking lalaki nang makitang hindi niya matatakasan ang kanyang kapalaran. Pagkatapos, pumasok ang tunay na Aima sa ballroom na nagkukunwaring wala siyang ginawang kababalaghan sa kotse, ilang minuto lang ang nakalipas. Masayang tinawag niya si Setsu, ngunit masyado itong abala sa pagsiselos habang pinapanood ang kanyang ex at ang bago nitong kapareha na magkasamang sumasayaw. Sa katunayan, tila nakatuon ang buong bulwagan kina Makoto at Shizuru. Sinundan ni Aima ang kanyang tingin para makita kung ano ang pumupukaw sa kanyang atensyon. Umugong ang mga bulungan sa bulwagan habang nag-iisip ang mga tao tungkol sa pagkatao ni Makoto. Nagtataka sila kung paano nasakop ng sinuman ang kilalang Ice Queen na si Shizuru. Tila lumulutang sa sarili nilang mundo sina Shizuru at Makoto. Umabot sa kasukdulan ang musika na tuluyang nagpalutang sa dalawa sa alapaap. Nabighani sa romantikong sandali, pinuri ni Shizuru si Makoto sa pagiging napakagaling na mananayaw na lubos na ikinatahimik nito. Lalo pa niya itong pinuri dahil sa pagsabay nito sa enerhiya ng party. Ipinaliwanag ni Shizuru na ito lang ang tanging paraan para makuha ang atensyon ng pamilyang Hoshizo para sa kanilang mga plano tungkol sa rejuvenation pills. Masaya si Makoto na makuha ang atensyon ng lahat gamit ang galing niya sa pagsayaw dahil natuto na ang orihinal na may-ari ng ballroom dancing bago ito pinalayas. Sa pagsasama ng kasanayang iyon at ng kanyang balance mula sa cultivation, si Makoto ay isang halimaw sa dance floor. Si Nana, na humanga sa kanyang napanood, ay tinanong si Setsu kung alam ba niyang marunong sumayaw si Makoto. Dahil pikon, simpleng ininsulto ni Setsu si Makoto sa pagiging isang walang kwentang karaniwang tao sa kabila ng galing nitong sumayaw. Tinukso siya ni Nana at sinabing nahuli niya itong matamang nanonood sa kanila habang sumasayaw. Sumali rin si Aima sa usapan na naging dahilan para tanungin ni Nana kung talagang hindi niya kilala si Makoto. Tiniyak ni Aima sa kanya na ngayon lang sila unang nagkita. Gayunpaman, kahina-hinala para kay Nana ang pahayag na ito. Nagtataka siya kung paanong ang tagapagmana ng isang makapangyarihang pamilya ay hindi nalaman ang tungkol sa laganap na tsismis na ito. Si Aima, sa pagsubok na iligaw siya, ay gumawa ng isang mahinang dahilan na tuluyang binaliwala ni Nana. Pinag-isipan niya ang talento ni Makoto sa pagpipino ng tableta. Mula sa kanyang tono, naramdaman niya na sinusubukan nitong iangat si Makoto sa susunod na antas. Nabahala si Aima dito at tinignan niya ito ng may masamang ekspresyon. Pabulong na minumura ni Aima si Nana. Hinahayaan lang niya itong maging malaya dahil kay Setsu. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Makoto at tahimik din itong minumura. Samantala, natuklasan na ng dalawang tsismosong lalaki kanina ang pagkatao ni Makoto. Binaliwala nila ang katotohanang naririnig sila ni Setsu at pinag-usapan ang love triangle sa pagitan niya, ni Aima, at ni Makoto. Ininsulto ng lalaking may pilak na buhok si Makoto sa pagtatapon ng pinakamadaling paraan para umangat sa antas. Sumingit ang lalaking blonde na ang tanging daan para sa kaligtasan ng basurang Yamori ay ang magpakahumaling ito kay Setsu. Hinala rin nila na nasa party si Makoto para mapalapit sa kanya. Sawa na si Setsu sa lahat ng paninira at nagpaalam na mula sa mesa. Pinipilit ni Nana na manatili pa siya, ngunit sinabi ni Setsu na kailangan niyang magpahinga. Sa halip na tahimik na umalis, bigla siyang huminto para harapin si Makoto. Si Makoto, na walang pakialam sa nangyayari, ay nalito sa buong eksena. Sinigawan niya ito na parang galit na karen, binalaan siyang itapon ang kanyang masasamang isipin tungkol sa paggamit ng kanyang impluensya para ibalik ang pamilya Yomori. Lalo pang nalito si Makoto at tinitigan lang siya na para bang isang nakatakas na baliw. Tumalikod siya para umalis, sinasabihan siyang gamitin ang pera mula sa pagpipino ng tableta para mag-focus sa kanyang buhay sa halip na subukang umangat gamit ang impluensya ng isang babae. Kalmadong tinanong siya ni Makoto kung sino sa kanila ang tunay na nangangailangan ng payong iyon. Lalo pang nagulat si Setsu nang magkomento siya tungkol sa kanyang hindi matatag na espiritual na enerhiya. Napansin niya kanina kung paano ito tumatagas dahil sa mahinang kontrol. Ayon kay Makoto, malamang ay pinilit niya ang sarili na sumipsip ng espiritual na enerhiya para pabilisin ang kanyang cultivation. Binalaan niya ito na ang mga ganoong padalos-dalos na pamamaraan ay nakakasama lang sa katawan sa katagalan. Habang pinag-aralan siyang mabuti, prangkang sinabi ni Makoto na naabot na ng kanyang katawan ang limitasyon nito. Habang minamaliit pa rin siya, nagtataka si Setsu kung paanong ang isang tulad niya ay nagawang suriin ng tama ang kanyang sitwasyon. Pagkatapos ay ipinahayag ni Makoto na matutulungan niya itong ayusin ang problema, ngunit tumanggi si Setsu na maniwala sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nababagabag dahil siya naman ang mawawalan kung pipiliin niyang hindi maniwala sa kanya. Napaurong sa takot si Setsu nang balaan niya ito na baka naubusan na siya ng oras. Lumapit siya, nag-aalok ng isang kasunduan kung maibibigay niya ang isang bagay kay Aima para sa kanya. Samantala, si Aima, na nanginginig sa galit, ay pinapanood sila mula sa malayo. Pagkatapos ng party, nakasalubong nina Shizuru at Makoto si Nana, na nagpakita ng interes sa Juyan Pill, at inanyayahan sila para sa isang pribadong usapan. Magkasama silang naglakad sa hardin, at tinanong siya ni Makoto tungkol sa kanyang tunay na motibo. Humalakhak si Nana at sinabihan siyang tawagin siyang auntie.
Tumanggi si Makoto dahil hindi na siya miyembro ng pamilya Yomori. Nang marinig ito, sinabi niyang magkatulad sila ni Setsu. Isinalaysay ni Nana na nawalan din ng magulang si Setsu at naging puppet ng pamilya Amitani. Ang kanyang tiyuhin ang puppet master na nagpapasya maging sa kanyang mapapangasawa. Sa kabutihang palad, nakilala siya ng isang prestihiyosong pamilya ng martial arts. Sa kanilang suporta, nakatanggap si Setsu ng pagkakataong maging isang maalamat na cultivator. Idinagdag pa ni Nana na maliban kung malalampasan ni Setsu ang pagiging karaniwang tao, mananatili siyang puppet para sa kanyang pamilya. Ang buong kalokohang ito tungkol sa mga cultivator ay nakakalito lang para kay Shizuru. Si Makoto naman, naiintindihan na malalampasan lamang ang pagiging karaniwang tao sa pagpasok sa ikatlong yugto ng cultivation. Sa mundo ng cultivator, napakalaki ng agwat sa pagitan ng ikalawa at ikatlong yugto. Nangangahulugan ito na napakahirap umakyat sa ikatlong yugto. Naisip ni Makoto na ito siguro ang dahilan kung bakit nagpasya si Setsu na gumawa ng ganoong kadesperadong hakbang para mabilis na isulong ang kanyang cultivation. Nagtataka siya kung bakit sinasabi sa kanya ni Nana ang lahat ng ito. Malungkot na isiniwalat ni Nana na sinusubukan niyang gamutin ang kondisyon ni Setsu, ngunit walang gumagana sa kanyang mga lunas. Ipinaliwanag pa niya na nakahanap siya ng panibagong pag-asa nang matuklasan niya ang mga Juyan pill ni Makoto. Hindi makapaniwala si Shizuru na mas nagtitiwala ang presidente ng asosasyon ng tradisyonal na gamot kay Makoto kaysa sa mga totoong doktor. Tahimik na pinag-isipan ni Makoto ang mga salita ni Nana at ang gulo tungkol sa maalamat na cultivation. Napansin din niya na kumpara sa kontinente ng Liuyue, ang mga diskarte sa cultivation dito ay magaspang. Para ibalik siya sa katotohanan, idineklara ni Nana na interesado rin siya sa pamamahagi ng Juyan pill. Nasasabik si Shizuru dahil sa suporta ng pamilyang Hoshizu, tataas ang kanilang kita. Biniro siya ni Nana, sinasabing pera lang ang gusto niya. Pagkatapos magbiro ng kaunti, nakiusap siya sa kanila na tulungan si Setsu. Ipinaalam niya kay Makoto na sinubukan ni Setsu na magrebelde matapos mapawalang bisa ang kanilang engagement. Natigilan si Makoto nang marinig ang balitang ito. Sakto namang humabol si Aima para magbigay galang kay Nana bago umalis. Inabot niya ang kanyang kamay para makipagkamay kay Makoto, umaasang magkikita silang muli. Hinawakan ni Makoto ang kanyang kamay para makipagkamay pabalik. Naramdaman niya ang espiritual na enerhiya na nanggagaling kay Aima sa sandaling magdikit ang kanilang mga kamay. Nagtaka si Makoto dito dahil wala siyang naramdaman noong una silang nagkita. Pagkatapos ng pag-uusap, pumunta si Aima sa kanyang sasakyan at ipinaalam sa kanya ng isang bantay na may iniwang regalo si Setsu para sa kanya. Si Aima, na masayang narinig ito, ay mabilis na binuksan ang kahon at nakita ang isang origami na paru-paro na ikinalito niya. Dahil hindi maintindihan ang kahulugan nito, inihagis niya ito sa peking Aima, binalaan itong huwag buksan ng walang pahintulot niya. Habang inaalala ang pagkikita nila ni Makoto, itinuturing pa rin ni Aima na isa siyang mahinang basura. Pagkatapos ay pinaikot niyang muli ang singsing ng spirit liquid, nagdedeklara ng digmaan laban kina Nana at Makoto. Kuminang ang enerhiya mula sa singsing na ginawa siyang kamukhang-kamukha ni Makoto. Ngumisi siya ng masama, idineklara na gagamitin si Setsu para wasakin sina Makoto at Nana. Nanginginig na parang duwag ang peking Aima at walang sinuman sa kanila ang nakapansin sa kumikinang na origami. Sa tuktok ng isang mataas na gusali, iwinasiwas ni Makoto ang isang kumikinang na replika ng origami na paru-paro sa kanyang kamay. Ngumiti siya ng may kasiyahan, nang angakong magkikita silang muli ni Aima sa lalong madaling panahon. Ibinunyag na ang butterfly origami ay isa palang tracking talisman, at ngayon, ginagamit ito ni Makoto para subaybayan ang lokasyon ni Aima. Huminto ang talisman sa labas ng isang gusali, na nangangahulugang nahanap na nito ang target. Matapos kumpirmahin na ang gusali ay pag-aari ng pamilya Aima, agad siyang tumalon para isagawa ang kanyang mga plano. Sa ibang lugar sa hardin ng mga halamang gamot, tahimik na pinagmamasdan ni Nana ang ilang espiritual na halaman. Nakatuon siya sa dalawang malapit ng anihin. Plano niyang ipagpalit ang mga ito sa Cultivators Tournament sa loob ng 3 buwan. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang presensya sa malapit. Isang monghe ang lumitaw sa kanyang likuran at ibinunyag na si Nana ay dating henyo ng 100 Herb Sect. Sa kasamaang palad, nagtamo siya ng malubhang pinsala sa nakaraan na sumira sa kanyang cultivation. Pinuri niya ito dahil nararamdaman pa rin niya ang spiritual energy. Mula sa kanyang mga salita, napagtanto ni Nana na isa siyang cultivator. Nakaramdam din siya ng higit sa isang presensya sa silid, na nangangahulugang maaaring hindi siya makatakas kung haharap siya sa higit sa isang kalaban. Naramdaman ang kanyang intensyon, tinanong ng isa pang monghe kung bakit siya nagpaplanong tumakas. Tiniyak niya sa kanya na kahit lumaban siya, hindi nila siya hahayaang umalis nang hindi nasasaktan. Habang maingat na kinakausap sila para malaman ang kanilang layunin, dahan-dahang gumalaw si Nana patungo sa isang malaking puno sa kanyang harapan. Hiniling ng isang monghe na sumama siya sa kanila nang hindi lumalaban. Idinagdag ng isa pa na mas madali kung babaliin na lang ang kanyang mga braso at binti. Pagdating ni Nana sa puno, pinagana niya ang isang lilang halamang gamot na tumutubo sa mga ugat nito na tinatawag na Overlord Flower.
Di nagtagal, kumalat ang isang nakalalasong usok mula sa halaman na pumuno sa lugar. Nahirapang huminga ang mga monghe, ngunit nakapaglagay na si Nana ng green heart grass sa kanyang bibig upang kontrahin ang lason. Sapat ang lakas ng lason para patumbahin ang isang elepante, kaya plano niyang tumakas habang abala ang dalawang kalbo. Nang paalis na sana siya, isang nakakatakot na figura ang pumasok sa silid. Naramdaman ni Nana ang shadow arts at agad na nalaman na ang tao ay kabilang sa hidden shadow sect. Inabot siya ng anino at pinigilan. Habang papalapit ang figura, kinumpirma niya na ito ang parehong sekta na sumira sa 100 Herb Sect. Nagpumigla si Nana at itinanong kung sino siya. Sinabi niya na hindi pa dapat dumating ang araw na ito at walang dahilan para magpakita ang Shadow Sect mayon. Pagkatapos ay lumingon siya at natigilan dahil ang nakatayo sa harap niya ay si Makoto. Gayunpaman, si Aima lang iyon na nagpapanggap bilang si Makoto. Pabalik sa gusali ng pamilyang Aima, nagtago si Makoto sa mga anino habang papalabas ang mga gwardiya para sa pagpapalit ng shift. Nag-aaway sila kung ano ang kakainin at nagbibiruan kung si Aima ba ay nagpapakasasa sa isang mamahaling pagkain sa loob. Pagkaalis nila, lumitaw si Makoto gamit ang Cloud Shadow Step. Pinagana niya ang tracking talisman para kumpirmahin na narating na niya ang kwarto ni Aima. Sa loob, humihigop ng malamig na ramen ang peking Aima habang nanonood ng isang lumang recording ng kanyang sarili. Nagtataka siya kung paano naging ganito kamiserable ang kanyang buhay, na tinatratong parang walang kwentang alipin dahil lang kamukha niya si Aima na nagtulak sa kanya sa sukdulan. Ang pag-iisip sa palaging pang-insulto mula sa totoong Aima ay lalo lang nagpapalala ng lahat. Hindi mapigilan, binuksan niya ang kahon ng regalo at biglang gumana ang talisman na halos ikamatay niya sa atake sa puso. Nakaramdam siya ng tao sa likuran niya at umikot para lang makita si Makoto na nakatayo doon na naging dahilan ng kanyang pagkatumba sa sobrang takot. Nakilala siya ni Makoto bilang ang unang bersyon na nakilala niya sa party at tinanong kung natatandaan niya. Tumango ang peke, takot na takot, at sinubukang gamitin ang pangalan ng Aima. Mabilis iyong pinatigil ni Makoto at itinanong kung nasaan ang totoong Aima. Kinahapunan, sa karaniwang dinaraanan ni Makoto, isang grupo ng mga tauhan ni Aima ang matyagang naghihintay para sa kanilang malaking sandali. Sa telepono, buong kumpiyansa nilang tiniyak kay Aima na dudurugin nila ang mga braso at binti ni Makoto at ihahatid siya na parang takeout. Sakto sa oras, isa sa kanila ang nakakita kay Makoto na naglalakad papalapit sa kanila. Si Makoto naman ay malalim ang iniisip, walang kamalay-malay sa kanilang presensya. Pinag-iisipan pa rin niya ang kanyang natuklasan na mayroong spiritual vessel sa mundong ito. Dahil dito, napaisip siya kung may isang 4th level cultivator na sumusuporta sa mga maharlika ng mundong ito. Sa madaling salita, ang isang spiritual vessel ay isang espesyal na kagamitan na nilagyan ng spiritual energy habang ginagawa na nagbibigay dito ng mga natatanging kakayahan. Kung mas malakas ang spiritual energy na ginamit sa pagbuo, mas mataas ang kalidad ng vessel. Gayunpaman, ang mga ganitong kagamitan ay maaari lamang gawin ng mga 4th stage cultivator. Naniniwala si Makoto na imposibleng gumawa ng mga spiritual tool sa mundong ito dahil sa mahinang spiritual energy nito. Gayunpaman, mayroon na siyang mga dahilan ngayon para maniwala na ang pamilyang Aima ay maaaring may sarili talagang personal na spiritual spring. Nagpasya si Makoto na ayusin ang kanyang alitan kay Aima bago tumungo sa Ryuta upang maghanap ng spiritual spring. Sakto, tumingala siya at napansin ang mga taong naghihintay sa kanya. Walang pakialam nilang sinabi sa kanya na may nagbayad ng malaki para hulihin siya, pero hindi na tinag si Makoto. Binigyan niya sila ng isang mabangis na tingin na agad na nagpabagabag sa leader. Pinagpag ang kanyang takot, inutusan ng boss ang kanyang mga tauhan na sumugod. Sinugod nila si Makoto na parang isang kawan ng mga gutom na manok na dumadagsa sa patuka. Buong kumpiyansang nanonood ang boss, kumbinsido na nagdala siya ng mga bihasang mandirigma. Ilang segundo lang, naglaho ang kanyang kumpiyansa. Walang kahirap-hirap na kumilos si Makoto, binabago ang mga mukha, namimigay ng rhinoplasty, at nagbibigay ng libreng pag-aayos ng buto. Sa ilang saglit lang, bagsak na ang buong grupo. Nakatitig lang sa takot ang boss habang dahan-dahang lumingon si Makoto sa kanya, hinihingi na malaman kung sino ang umupa sa kanila. Kinabukasan, walang tigil na nagtatrabaho si Setsu at ang kanyang team sa bahay ni Nana, sinusubukang buin ang nangyari. Ipinakita sa kanya ng isa sa mga lalaki ang surveillance footage ng dalawang monghe na biglang lumitaw. Bagamat biglang naputol ang video, buong kumpiyansang sinabi ng gwardiya na siguradong kinidnap si Nana. Pagkatapos ay nagpakita siya ng isa pang clip na may ikatlong umatake, at natigilan si Setsu nang makita niya ang mukha ni Makoto. Sa sobrang galit, agad na nagtungo si Setsu sa address ni Makoto. Sa labas ng apartment, isang lalaking may benda ang pumigil sa kanya at magalang na nagtanong kung may appointment siya. Hindi niya ito pinansin, hinihinging makita si Makoto. Tahimik siyang sinamahan ng lalaking sugatan papasok. Habang sumusunod si Setsu, napansin niya ang ilang mga lalaking mukhang basagulero na nag-aalaga ng hardin. Sa rooftop, nagpapahinga si Makoto habang ang mob boss mula sa nakaraang araw ay masunuring nagsisilbi sa kanya.
Sa katunayan, lahat ng mga lalaking may benda ay mga tauhan pala ni Aima na nabigong tambangan siya kanina. Ilang sandali pa, galit na pumasok si Setsu at hinihiling na palayain ni Makoto si Nana. Tinitigan siya ni Makoto ng may pagkalito, hindi alam kung ano ang kanyang sinasabi. Inakusahan niya ulit ito ng pagkidnap sa kanyang tiyahin. Nang mukha pa rin siyang nalilito, inilabas ni Setsu ang isang tablet at ipinakita sa kanya ang surveillance footage. Agad na nakilala ni Makoto na ang tao sa video ay gumagamit ng isang spiritual vessel upang magpanggap bilang siya. Mabilis niyang napagtanto na itinanghal ito ni Dene para paghiwalayin sila ni Setsu. Habang nagsisimulang maglabas ng spiritual energy si Setsu, naghahandang lumaban, mahinahong sinabi ni Makoto sa kanya na hindi siya kailanman pumunta sa bahay ni Nana ng 1:00 ng umaga. Para patunayan ito, sinabi niya sa kanya na tanungin ang mga tauhan ni Aima, at ang revelasyon ay nagpakalma kay Setsu. Ipinakita naman ng mob boss ang kanyang chat history kay Aima, na nagpapaliwanag kung paano sila inupahan para hulihin si Makoto. Sa wakas ay nakumbinsi, tinanong ni Setsu kung paano nila planong ipaliwanag ang footage. Tumugon si Makoto sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng isang video na nirecord niya kanina ng peking Aima. Ginawa niya iyon para mag-ipon ng ebidensya sa mga pakana ni Aima. Pinanood ni Setsu ang video habang umaamin si Yasuhiro sa pagiging body double ni Lord Aima. Ipinaliwanag niya na karaniwan siyang gwardiya lang, pero dumalo siya sa party kanina bilang kapalit. Inihayag ni Yasuhiro na gumagamit si Lord Aima ng isang singsing para magpanggap bilang kahit sino, isang revelasyon na lubos na ikinagulat ni Setsu. Pagkatapos ay ipinaliwanag sa kanya ni Makoto ang buong konsepto ng mga spiritual vessel. Dagdag pa niya, plano ni Aima na ipapatay siya kay Setsu dahil sa hinalang pagkidnap kay Nana. Nang marinig ito, galit na lumabas si Setsu para harapin siya, pero pinigilan siya ni Makoto na guluhin ang mga bagay. Nagbabala siya na maaaring mapahamak si Nana kung gagawa sila ng anumang padalos-dalos na hakbang. Tinanong ni Setsu kung paano niya inaasahan na haharapin ang isyu dahil hindi niya planong hayaan na lang ang mga bagay-bagay. Ipinapaalam ni Makoto sa kanya na maaari nilang ibalik ang sitwasyon laban sa kanya gamit ang sarili niyang mga pakana.